Sa mataong paliparan na puno ng tao, ang atensyon ng maganda at mahusay na aktres sa boses ay bumangga sa tingin ng eleganting propesor. Kahit unang beses pa lang silang nagkita, pareho silang nagkandara pa at ayaw maghiwalay na parang nag-ibigan na sila sa nakaraang buhay. Bilang panganay sa pamilya, hinayaan ng propesor na maunang magpakasal ang nakababatang kapatid. Kaya dihi pag-uwi pa lang niya, pinilit na siya ng kanyang ina na mag-asawa at magkaanak. Ngunit ayaw niyang magpatuyo sa kasal na itinakda ng kanyang mga magulang. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, nagpa siya siyang mag-propose sa kaakit-akit at minamahal na dalagang kakikilala pa lang niya sa paliparan. Si Shii ay isang dalaga na may magandang hitsura at banayad na ugali. Dahil palaging isinasa puso ang pelikula, si Shii ay isa sa mga nangungunang voice actress sa industriya. Sa araw na iyon, nag-voice act si Shii sa isang pelikula kung saan ang bida ay si Zhou Shengchen. Dahil sa labis na pakikiramay sa kapalaran ni Zhou Shengchen, tumulo ang luha ni Shii. Hanggang sa nagpaalam siya sa kanyang katrabaho bago sumakay sa kotse patungo sa paliparan. Nang dumaan si Shii sa metal detector, paulit-ulit na tumunog ang alarm. Patuloy na iniscan pero hindi pa rin pinalampas, nagdesisyon si Shii na hubarin ang kanyang tsinelas para inspeksyonin ng customs officer. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng proseso. Inayos ni Shii ang kanyang damit at buhok nang bigla siyang makarinig ng pamilyar na pangalan. Sa isang mahiwagang paraan, tinawag ng customs officer sa likuran ang pangalang Zhou Shengchen. Ang pangalang iyon ang iniisip niya. Nakita ang pag-alis ng lalaki, mabilis na tumakbo si Shii sa likuran niya. Pagkakita pa lang, nagmamadali siyang nagtanong kung Zhou Shengchen ang pangalan niya. Dahil ang pangalan niya ay katulad ng pangalan ng pangunahing tauhan sa pelikulang kanyang dinidub, labis siyang humanga. Lalo siyang nagulat nang alam din ni Zhou Shengchen ang pelikulang Little Prince of Nanchen na binanggit ni Shii. Malapit nang umalis ang eroplano, kaya wala silang masyadong oras para mag-usap. Kaya, nagmadali si Shii na humingi ng WeChat o numero ng telepono ni Zhou Shengchen para makapag-usap sila. Ngunit paanong magkakaroon ng mga ganoong bagay ang isang tao na bagong balik sa bansa tulad ni Zhou Shengchen? Dahil wala nang magawa, ibinigay na lang niya kay Shii ang kanyang email upang makontak siya nito. Matapos makuha ang paraan ng pagkontak, nagmadaling sumakay si Shii sa eroplano patungong Shanghai. Dito, ikinuwento niya ang lahat sa matalik na kaibigang si Hong Xiaoyu. Nang marinig ito, agad na nahulaan ni Xiaoyu na si Shii ay nahulog na sa bitag ng pag-ibig sa lalaking nagngangalang Zhou Shengchen. Dahil gusto niyang mapabilis ang kanyang matalik na kaibigan na makamit ang tadhana ng buhay nito. Gumawa si Xiaoyu ng dahilan na siya ay malapit ng bumiyahe para sa trabaho patungong Xi'an at niyaya si Shii na sumama. Kahit na paulit-ulit na tumanggi si Shii sa bibig, sa loob-loob niya ay masayang-masaya siya. Labis siyang ipinagmamalaki na mayroon siyang kaibigang ganito kaunawa. Nang gabing iyon, kusa si Shii na nagpadala ng mensahe para makipagkita kay Zhou Shengchen. Sa kabilang banda, si Zhou Shengchen ay abala sa kanyang trabaho habang naglalakbay at nagtatrabaho sa iba't ibang panahon nang biglang lumitaw si Mixing. Pagkikita pa lang, nagpalitan na sila ng mga malalaking kwento tungkol sa kanilang kayamanan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, iniabot ni Mixing kay Zhou Shengchen ang imbitasyon sa kasal ng kanyang kuya. Nagtataka rin si Mixing kung kailan papayag si Zhou Shengchen na makilala ang kanyang mapapangasawa. Nang mabanggit ang tungkol dito, agad na nagalit si Zhou Shengchen. Ayaw niyang banggitin kahit kaunti man lang ang mapapangasawa na inayos ng kanyang mga magulang. Matapos ang napakahabang paglalakbay, sa wakas ay dumating na rin sina Shii at Xiaoyu sa Xi'an. Sa pagkakataong ito, papunta na sila sa lugar kung saan magtatrabaho si Xiaoyu. Habang nag-interview si Xiaoyu sa mag-asawa, nakaupo si Shii sa tabi at pinapanood ang kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, nagpunta sila para kumain at magpakabuso. Sa kainan, hindi sinasadya silang nagkita ulit ni Zhou Shengchen. Masikip at maraming tao sa restaurant, kaya humingi ng pahintulot si Zhou Shengchen na makasabay sa kanilang lamesa. Bago kumain, masiglang ipinakilala ni Shii ang lahat sa isa't isa. Sa kainan, lahat ay nakatutok sa pagkain at walang nagsasalita. Ang kapaligiran ay naging tahimik kaysa dati. Hindi nagtagal, isang estranghero ang pumasok at nagbigay alam kay Zhou Shengchen tungkol sa nalalapit na research seminar. Kahit ayaw niya, kinailangan niyang umalis habang kumakain. Nang makita si Zhou Shengchen na aalis na, mabilis na niyaya ni Xiaoyu si Zhou Shengchen na manood ng cherry blossoms. Kung gayon, hindi na magpapakipot pa si Zhou Shengchen. Kung may pagnanais kayong magbigay, handa akong tumanggap. Si Zhou Shengchen na iyon, sa labas ay mas lumalakas ang ulan. Nakita ni Xiaoyu na medyo balisa si Shii, kaya nagdasal siya na sana ay tumigil na ang ulan upang makamit ng kanyang matalik na kaibigan ang una nitong pag-ibig. Tila narinig ng langit ang dasal ni Xiaoyu, kaya kumulog at kumidlat ng malakas. Pagkatapos ng ulan, lumiwanag ang langit at ang araw ng kanilang pagliliwaliw ay maliwanag at malamig ang hangin. Dahil sa kanilang pagiging masigla, nauna ang grupo ni Shii ng 20 minuto sa Qinglong Temple. Hindi nagtagal, dumating din si Zhou Shengchen sa tagpuan. Ang gwapong anyo niya ay nagpatulala kay Shii sa loob ng ilang segundo. Nang kumpleto na ang lahat, sabay-sabay silang pumasok sa templo upang maglibot. Sa buong biyahe, masayang naglakad at nag-usap sina Zhou Shengchen at Shii. Nang makita ang mga sanga ng puno sa harapan, maingat pang itinaas ni Zhou Shengchen ang mga sanga para hindi maumpog si Xiaoyu dito. Aba naman, sinong babae ang hindi magkakagusto sa isang lalaking ganito kadelikado? Ang maliit na kilos lang ni Zhou Shengchen ay sapat na para matunaw ang puso ni Shii. Matapos maglibot, nagkita-kita ulit silang apat. Dahil hindi pa sila nagsasawa sa paglalakad at tapos na ang pagbisita sa templo, inanyayahan ni Zhou Shengchen ang grupo na pumunta sa Tia
shop ng kanyang kamag-anak. Doon, nag-aya ang apat na maglaro ng kaunting sugal para hindi mainip. Ngunit pagkaumpisa pa lang ng laro, nanalo na agad si Zhou Shengchen ng husto. Ang lahat ng kasayahan ay may katapusan, dumating na ang oras para magpaalam ang apat. Tinitingnan ang papalayong likod ni Zhou Shengchen, medyo nalulungkot ang mukha ni Shi. Nalulungkot hindi lamang dahil sa oras na para maghiwalay kundi dahil wala pa rin siyang numero ng telepono nito. Nakatayo sina Shi at ang kanyang kasamahan at naghihintay ng sasakyan nang biglang may humintong magarang sasakyan sa harap nila. Pagkatapos magtanong, sinabi ng trooper na may nag-book na ng sasakyan para sunduin ang grupo. Sa kabilang banda, abala si Zhou Shengchen sa trabaho nang dumating ang kanyang ex-girlfriend para iabot ang imbitasyon sa kasal. Ang imbitasyon sa mesa ay may malinaw na oras at lugar, ngunit hindi siya interesado dito. Nang makita ang malamig na mukha ni Zhou Shengchen, ang dating nobya ay umiyak na lamang at umalis. Pagkaalis ng dating nobya, ang estudyante naman niya ang dumating para maghanap ng pag-usapan. Habang nag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit niya si Shi na ikinagulat ni Zhou Shengchen. Sa mata pa lang, makikita nang may pagtingin si Shi kay Zhou Shengchen. At ang mga kilos ni Zhou Shengchen ay hindi rin normal. Sa kabila ng pagiging maayos ng lahat, pumayag siyang maglibot sa Qinglong Temple kasama ang ibang tao. Bukod pa rito, nang umalis sila, tinulungan pa niya si Shi na tumawag ng taxi. Sa buong araw na iyon, nalugmok sa pag-iisip si Zhou Shengchen dahil sa sinabi ng kanyang estudyante. Nang makita si Zhou Shengchen na tulala, lumapit si Meixing para magtanong. Nang marinig si Zhou Shengchen na nagbanggit ng isang babae, naisip agad ni Meixing ang kasal nilang dalawa. Ngunit hindi malalim ang iniisip ni Zhou Shengchen na ganoon. Iniisip lang niya kung paano susulatan ng pamamaalam si Shi bago ito umalis. Sa panahong ito, sino pa ba ang nagsusulat ng liham? Lolo ko naman. Naiinip si Meixing sa pagkaluma ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya, pinayuhan niya si Zhou Shengchen na tumawag na lang ng direkta sa halip na sumulat ng kamay. Kinabukasan, pumunta ulit si Shi sa syudad para maglibot. Nakatayo sa harap ng napakalaking kuta, naisip niya ang tanawin kung saan ang karakter na kanyang dinidub ay pumikit at dahan-dahang nagpakawala ng sarili. Hanggang sa tumakbo si Xiaoyu at tinawag ang pangalan niya, doon lang bumalik si Shi sa realidad. Sa sandaling ito, nagkataon ding dumating si Meixing upang maglibot. Pagkakita pa lang kay Shi, gusto na agad makipag-usap ni Meixing. Ngunit huli na siya. Nang bumaba si Meixing, nakasakay na sina Shi at Xiaoyu pabalik sa hotel. Sa oras na ito, nasa lobby na rin ng hotel si Zhou Shengchen. Pumunta siya doon dahil gusto niyang magpadala ng ilang bagay kay Shi. Ngunit ni ang numero ng kwarto o numero ng telepono ni Shi ay hindi alam ni Zhou Shengchen. Dahil wala nang ibang paraan, ipinadala na lamang ni Zhou Shengchen ang bag ng mga gamit sa reception. Kasabay nito, tumawag din si Shi sa reception para magpa-print ng dokumento. Pagbaba niya, nakaalis na si Zhou Shengchen. Ibinigay din ng reception ang gamit na galing kay Zhou Shengchen. Nang marinig niya na ipinadala iyon ni Zhou Shengchen, agad siyang lumabas para hanapin ito. Sayang at hindi niya nakita kahit na napakalapit lang nila sa isa't iisa. Agad na nag-text si Shi para magpasalamat sa aklat at humingi na rin ng numero ng telepono ng laboratorio para madaling makontak. Mabilis na ipinadala ni Zhou Shengchen ang numero ng telepono sa kanya. Agad na tumawag si Shi para magpasalamat ng may pagmamahal. Nag-usap sila ng matagal. Nakita ni Zhou Shengchen na katabi niya si Xiaoyu, kaya ayaw niya ng magtagal sa pakikipag-usap. Pinayuhan ni Xiaoyu si Shi na samantalahin ang pagkakataon ngayon. Kaya nagpahayag ng intensyon si Shi na bisitahin ang laboratorio ni Zhou Shengchen. Nagkataon din na gusto rin niya itong makita. Ganoon na lamang, nagdala silang muli ng tadhana. Pagkatapos nito, pumunta si Shi sa pinagtatrabahuhan ni Zhou Shengchen at pinakiusapan ang gwardiya na tawagin siya. Tumawag ang kanyang manager para itanong kung kailan siya uwi at pagkatapos ay tinanong din ang kanyang gusto. Biglang napatingin si Shi kay Zhou Shengchen. Agad niyang sinabi na ang kanyang perpektong kasintahan ay dapat isang propesor at nagre-research sa siyensya. Ipinarehistro niya ang pangalan niya at inakyat siya para maglibot sa laboratorio. Hindi gaanong alam ni Shi ang tungkol sa mga bagay na ito kaya tinanong niya ito sa kanya para makapag-umpisa ng usapan. Nang ipaliwanag ni Zhou Shengchen, parang nagrarap ito kaya medyo naguluhan siya. Lumapit din ang estudyanteng si Hishan at sinabing ito ang unang pagkakataon na nagdala si Zhou Shengchen ng kaibigan dito. Nang marinig iyon, medyo natuwa si Shi. Sinamantala ni Hishan ang pagkakataon at inanyayahan din si Shi na kumain kasama sila. Sinabi ni Shi na libre ang kanyang schedule kaya pumayag siyang sumama. Ang mga estudyante ni Zhou Shengchen ay napakamasigla kay Shi. Nang tumayo si Zhou Shengchen para magbayad, inanyayahan niya ang lahat na kumain. Biglang may estudyanteng babae na nagtanong kay Shi kung siya ba ang kasintahan ni Zhou Shengchen na nagpahiya sa kanya. Ngunit sinabi ng lalaking katabi niya na may fiance na si Zhou Shengchen. Labis na nadismaya si Shi nang marinig iyon, kaya nagpaalam na siyang umalis muna. Gusto siyang ihatid ni Zhou Shengchen. Habang naglalakbay, medyo nakonsensya si Zhou Shengchen nang makita ang kalungkutan ni Shi. Pagdating doon, sinabi niya na hindi totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang mga estudyante. May plano siyang magpakasal, ngunit wala pa siyang nakikitang mapapangasawa. Umiti lang si Shi at tumalikod. Bigla siyang lumingon at tinanong kung naniniwala siya sa panghula. Pagkasabi nito, gusto niyang tingnan ang palad niya. Hindi siya nag-atubiling ibigay ito sa kanya. Sinabi ni Shi na sa nakaraang buhay, nagkakilala sila. Hindi inaasahang sinabi ni Zhou Shengchen na naniniwala siya sa sinabi niya. Bukod pa roon, kusa siyang humingi ng numero ng telepono niya na ikinagulat niya. Sinabi ni Zhou Shengchen na basahin na lang ni Shi ang numero dahil mahaba ang mga mahahalagang numero na kaya niyang tandaan. Bumalik si Shi sa Shanghai at ikinuwento ang nangyari sa kanyang manager. Hindi inaasahan, labis na nag-interes ang manager kaya marami siyang tinanong. Hindi lang iyon, tinulungan pa niya si Shi na umusad pa kay Zhou Shengchen. Nahihiya si Shi kaya nagdahilan siyang magtatrabaho. Pagkatapos, tinawagan niya si Zhou
Shengchen, ngunit ang sumagot ay ang kanyang estudyante. Sinabi nito na umalis na si Zhou Shengchen sa aksian. Kinabukasan, umuwi na sina Zhou Shengchen at Mixing. Pag-uwi pa lang, masigla na siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Nagpalit siya ng suit at lumabas para makipag-usap sa kanyang ina. Pag-uwi pa lang niya, hinikayat na agad siya ng kanyang ina na magpakasal. Nakalimutan, ikakasal na rin si Zhu Wenchuan. Kaya, sinabihan niya ang kanyang kuya na makipagkita sa mga tiyo at tito nila. Pagkatapos makipagkita sa mga tito at tiyo, labis na nasasabik si Zhou Shengchen. Sabik din ang lahat na naghihintay sa plano niya sa pamumuhunan. Matapos ipaliwanag ang trabaho niya ng matagal, ang tanging natanggap ni Zhou Shengchen ay ang payo na magpahinga muna dahil bagong dating pa lang siya. Pagkatapos, umalis na silang lahat at iniwan si Zhou Shengchen ng mag-isa. Nalungkot din si Zhu Wenxing na nakatayo sa likuran nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos, tumayo si Zhou Shengchen sa tabi ng Lo at inalala si Shi. Dahil sa labis na pangulila, sinabi niya kay Tiolin na dalhin siya sa Shanghai. Sa pagkakataong ito, bumili ng pagkain si Direk Wang at inanyayahan sina Shi at ang lahat. Tumawag si Shi kaya nagpaalam siyang lumabas. Si Zhou Shengchen ang nasa kabilang linya. Gusto niya siyang ayain na mag-dinner at susunduin siya. Dahil sa labis na kaligayahan, natisod siya habang naglalakad. Mabuti na lang at dumating agad si Zhou Shengchen para saluhin siya. Labis na nagulat si Shi sa bagong itsura ni Zhou Shengchen. Inanyayahan niya siyang sumakay sa kotse para magkasama silang umalis. Kahit na masigla ang tao, tahimik naman silang nakaupo sa kotse. Hindi inaasahan na para sa dalawang tao lang, inanyayahan ni Zhou Shengchen si Shi sa ganito kalaking salusalo. Sinimulan na nilang mag-usap ngunit parang mas tensyonado ngayon. Ibinigay ng waiter ang alimango na luto sa alak. Kumuha si Shi para sa kanya ngunit tumanggi siya. Sige, hindi mo kakainin, ako na lang. Matapos silang kumain ng busog, umuwi na silang dalawa. Pagdating sa bahay, sinabi ni Zhou Shengchen na madalas na siyang bumibiyahe sa pagitan ng Shanghai at Zhenjiang nitong mga araw na ito. Nagkataon naman na sa Zhenjiang din ang probinsya niya. Pagkatapos mag-usap, nagpaalaman silang matulog at naghiwalay. Sa daan pa uwi, hindi maitago ni Zhou Shengchen ang kanyang kaligayahan. Ngayon, naghanda si Shi ng pagkain para kay Xiaoyu. Tinanong ni Xiaoyu ang tungkol sa nangyari kagabi. Sinabi pa niya na kung lilipat si Shi para makasama si Zhou Shengchen, magpaalam lang ito para makahanap pa siya ng bagong bahay. Sa kabilang banda, nalaman din ni Mixing na nakipag-dinner si Zhou Shengchen sa isang babae. Nagtataka siya at gustong malaman, ngunit walang sinabing kahit isang salita si Zhou Shengchen. Pagkatapos nito, umuwi na silang dalawa. Sinabi ni Mixing kay Zhou Shengchen na kasal na ang nakababata niyang kapatid. Nakikipagnegosasyon ito para sa isang kumpanya ng tubig sa ibang bansa na may malaking puhunan at malapit nang matapos ang pagbili. Sinabi rin ni Mixing kay Zhou Shengchen na dapat na siyang magpakasal. Dahil sa testamento ng ama ni Zhou Shengchen, sinabi niya na anuman ang kasarian sa pamilya ay makakatanggap ng share pagkatapos magpakasal. Ngunit ang pagpapakasal ay hindi lang si Zhou Shengchen ang makakapagdesisyon. Ibinigay ni Mixing kay Zhou Shengchen ang mga hindi malinis na gawa ng nakababata niyang kapatid. Pagkatapos, pinayuhan niya si Zhou Shengchen na bumangon at bawiin ang mga gawain sa pamilya. Iminungkahi ni Mixing na magpakasal siya kay Shi dahil may pagtingin sila sa isa't isa. Hindi pa tapos magsalita, tinawag na siya ng kapatid niya para makipagkita sa ina. Pagbaba niya, nakita na niya ang makikilala niya ngayong gabi. Kahit marami ang tanong ng babae, ilang walang lamang salita lang ang isinagot ni Zhou Shengchen. Pagkatapos, umalis ang kanyang nakababatang kapatid at gustong makipag-usap kay Zhou Shengchen. Hindi niya inaasahan na ipapakita niya sa kanya ang file ni Shi. Sinabi pa ng bata na alam na ng buong pamilya simula nang makilala ni Shi siya sa paliparan. Medyo naguluhan si Zhou Shengchen at pagkatapos ay umalis siya. Pumunta siya sa aksian para makita si Shi. Naghintay siya sa ilalim ng kumpanya hanggang sa gutom na siya. Ngunit hindi siya nangahas na tawagan ito dahil takot siyang makagambala sa kanyang trabaho. Nalaman ni Tiolin kaya binilhan siya ng hamburger. Si Shi naman, habang kausap ang kanyang manager, ay nakatanggap ng tawag mula sa delivery staff. Tumakbo pababa si Shi kaya hinila ni Zhou Shengchen si Tiolin para magtago. Nahulog ang delivery staff at nagdugo kaya kumuha si Shi ng alkohol at bulak para gamutin ang sugat niya. Dahil sa matinding sakit habang ginagamot ang sugat, naawa si Zhou Shengchen kaya sinabihan niya ang shipper na sumama kay Tiolin sa ospital. Samantala, nagpatuloy siyang naghintay kay Shi. Matagal siyang naghintay ngunit hindi siya dumating kaya umuwi na siya. Pag-uwi pa lang, alam na agad ni Mixing kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginawa niya. Inamin din ni Zhou Shengchen na gusto niyang subukan kung gusto niya talaga si Shi. Pagkatapos ng 8 oras na pag-uwi at pagbalik dahil sa kanya, masaya pa rin si Zhou Shengchen. Kaya malinaw na ang resulta, maghahanda si Zhou Shengchen na mag-propose. Sa pagkakataong ito, si Shai at ang kanyang mga magulang ay umuwi sa Zhenjiang upang dalawin ang puntod. Pagdaan pa lang ni Tiolin ay nakilala na niya ito kaya agad niya itong ipinagbigay alam kay Zhou Shengchen. Pinayuhan siya ni Mixing na puntahan na ito at kumpletuhin ang misyon. Ngunit natatakot si Zhou Shengchen na mabigo kaya sinabi niyang umuwi muna sila at doon na magdesisyon. Pagkatapos nito, dumating sa bahay ng tiyuhin ang pamilya ni Shai. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, humingi ng pahintulot si Shai na umakyat sa silid ng anak ng tiyuhin upang magpahinga. Sa kabilang banda, si Zhou Shengchen ay nag-isip ng matagal bago pumasok upang hiramin ang telepono ni Tiolin upang tumawag. Dahil nakita niyang nakatingin sina Mixing at Tiolin, humingi siya ng pahintulot na umakyat sa silid upang doon na lang tumawag. Humigop siya ng malalim na hininga at tinawagan si Shi. Sumagot si
Shi sa kabilang linya. Nag-usap muna sila sandali bago pumasok sa pangunahing usapan. Sinabi ni Zhou Shengchen na kailangan niyang makipag-engage sa isang tao. Naalala ni Shi ang sinabi ng estudyante niya sa kainan. Akala niya totoo iyon kaya nalungkot siya. Ang tanging nasabi niya ay sana say maging maligaya ka. Napansin ni Zhou Shengchen na mali ang pagkakaintindi niya kaya naglakas loob siyang mag-propose agad. Hindi makapaniwala si Shi sa kanyang narinig. Ipinahayag ni Zhou Shengchen ang kanyang damdamin kay Shi. Sa huli, naantig si Shi at pumayag sa kanya. Tuwang-tuwa rin si Zhou Shengchen at humingi na agad ng mga sukat niya para maihanda ang kanyang mga damit. Pagkatapos magsalita, nagulat si Zhou Shengchen nang makita si Mixing na nasa labas at narinig ang lahat. Pumasok siya para batiin si Zhou Shengchen at nagbigay ng ilang payo. Pagkatapos, tumayo si Zhou Shengchen at naghanda ng regalo para sa pagpupulong. Samantala, inihatid ni Shi ang kanyang ina sa message room at sinabi na na-propose siya at pumayag agad. Nagulat ang kanyang ina na mabilis siyang lumundag. Sinabi pa ni Shi na darating si Zhou Shengchen bukas para makipagkita. Lalo siyang nagulat dahil sa bilis ng pangyayari. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Shi dahil darating si Zhou Shengchen bukas. Nakita iyon ng kanyang pinsang babae kaya binuksan niya ang ilaw at nakipag-usap kay ate niya para gumaan ang loob nito. Sa kabilang banda, si Zhou Shengchen ay hindi rin naiba. Natatakot siya na baka masira ni Mixing ang plano ni Shi. Pumasok si Mixing para makipag-usap. Sinabi niya na dati sa aksian, nagustuhan niya ang isang babae sa unang tingin pa lang. Kung magkaroon ng pagkakataong magkita muli, tiyak na magpo-propose siya. Walang kamalay-malay si Zhou Shengchen na si Shi ang tinutukoy ni Mixing. Pagkatapos, ipinadala ni Zhou Shengchen ang numero ng telepono niya kay Shi at nag-schedule na darating siya bukas ng alas 10. Kinabukasan, umakyat ang pinsang babae para tanungin ang ate niya kung bakit hindi pa dumating ang lalaki kahit malapit na ang oras. Bumaba si Shi para tingnan at kararating lang pala ni Zhou Shengchen. Nagulat siya sa paghahanda nito. Hindi nagtagal, pumasok na siya para makipagkita sa pamilya ni Shi. Naghanda siya ng maraming regalo na maihalaga para sa lahat. Nagpatuloy si Zhou Shengchen sa pakikipag-usap sa kanila. Maya-maya, sinabi niya kay Shi na pumasok sa loob at sinabing napakaingat ng paghahanda ni Zhou Shengchen kaya hindi man lang niya ito maihainan ng maayos na pagkain. Sinabi ni Shi na makakasama siya sa pagkain kasama ang ina ni Zhou Shengchen. Pagkatapos, lumabas si Shi at hinila si Zhou Shengchen sa silid at tinanong kung anong uri ng estilo ang gusto ng kanyang ina para makapagsuot siya ng damit na magpapa-impress dito. Hindi niya inaasahan na dinala na pala ni Zhou Shengchen ang mananahi. Napakabilis nilang natapos ang damit. Nang isinukat ni Shi ang damit at lumabas, lahat ay namangha sa kanyang kagandahan. Pagkatapos maghanda, isinakay siya ni Zhou Shengchen sa kotse at nagtungo sila sa bahay ng kanyang ina. Karaniwang palasalita ngunit tahimik sa kotse. Kaya kusa si Shi na nag-umpisa ng usapan para mabawasan ang tensyon. Nagtanong siya tungkol sa pamilya ni Zhou Shengchen para makapaghanda siya. Ngunit komplikado ang pamilya ni Zhou Shengchen, kaya malalaman niya raw kapag nagkita na sila. Nagtanong naman si Shi kung magsasama na ba sila pagkatapos nilang magkita ng kanyang ina. Naintindihan ni Tiolin kaya binigyan niya ng pribadong oras ang dalawa. Sabi niya, hindi naman kailangan iyon, kailangan lang maghanda sa ina niya. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay. Dinala niya si Shi papasok at ipinakilala sa kanyang ina. Gaya ng sinabi niya, may mga mapanlait na salita ang ina ni Zhou Shengchen kay Shi. Hindi pa nagtatagal ang usapan ng isang minuto. Galit na inalis ni Zhou Shengchen si Shi doon. Pagkatapos, dinala niya si Shi sa isang kainan para kumain at gumaan ang pakiramdam. Medyo nalungkot si Shi sa nangyari kanina, kaya inalo siya ni Zhou Shengchen. Ngunit matagal na siyang handa kaya ayos lang. Biglang gusto ni Shi na makita ang mga babaeng nakipag-blind date sa kanya. Medyo naging nerbiyoso si Zhou Shengchen. Tinawag niya si Tiolin at may ibinulong. Pagkatapos, nagdala si Tiolin ng isang folder ng mga dokumento. Sabi ni Zhou Shengchen, narito ang mga larawan ng mga babaeng nakipag-blind date sa kanya. Ngunit nang buksan niya, natawa siya dahil menu lang pala iyon. Pagkatapos, dumating ang nakababatang kapatid na si Zhou Shengren. Kasama rin niya ang magiging hipag at pinsang babae ni Shi. Pagkatapos, lumabas silang lima para maging mas komportable. Nag-usap silang lahat ng masaya. Mabilis dumating ang oras para magpaalam at bumalik sa Shanghai. Nag-usap sina Shi at Zhou Shengchen tungkol sa mga bakanting oras nila para magkatawagan. Kinabukasan, pumunta si Zhou Shengchen para ihatid siya patungong Shanghai. Sa wakas, nagkita na rin sila ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nakabalik na siya ng isang oras at hindi pa rin nagsasalita ang kanyang kaibigan. Umupo si Shi para magkwento na nagkita sila ni Zhou Shengchen. Alam na ni Xiaoyu kaya kalmado lang siya. Pagkatapos, sinabi ni Shi na nag-propose si Zhou Shengchen at pumayag siya. Si Hong Xiaoyu ay biglang nagulat. Hindi niya inasahang ang kanyang kaibigan ay magpapakasal ng ganoon kabilis. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang trabaho. Talagang nakisama ang kanyang damdamin sa damdamin ng karakter. Si Direktor Wang ay lumapit at nagbigay sa kanya ng panyo. Isang babaeng kasamahan din ang lumapit at nagsabi kay Shai na may nagpakilalang kaanak na naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan niya ang lahat na kumain. Si Direktor Wang ay medyo hindi natuwa nang malaman niyang may kasintahan si Shai na hindi taga-industriya. Si Shai ay tumayo para kumuha ng tubig at kasabay nito ay pinasalamatan si Zhou Shengchen sa paghahanda ng
pagkain para sa kanya. Si Shai ay nakaupo noon, kumakain ng cake habang nakikipag-usap sa kanyang manager. Humingi siya ng pahinga dahil sa napakaraming eksena ng pag-iyak, kaya di gusto niyang magpahinga upang mapakalma ang kanyang lalamunan. Si Manager Kundi ay pumayag dahil alam niya kung sino ang gusto niyang bigyan ng oras. Pagkatapos, humingi ng pahintulot si Shai na lumabas at sumagot ng tawag. Tama, si Zhou Shengchen nga ang tumawag para magtanong tungkol kay Shai. Tunay nang laging mapagmahal ang kasintahan ng iba. Napansin din ni Shai na may sipon ang boses niya, kaya sinabihan niya itong uminom ng gamot. Habang nag-uusap sila, nakita na niyang nakatayo ito sa ibaba. Mabilis na tumakbo si Shai para kunin ang kanyang mga gamit upang makita ang kanyang pag-ibig. Pareho silang masayang-masaya na nagkita. Kinuha ni Zhou Shengchen ang kanyang bag at inihatid siya pauwi. Pagdating sa bahay ni Shai, ito ang unang pagkakataon na inimbitahan niya ito sa kanyang bahay. Ngunit nahihiya si Zhou Shengchen dahil hindi pa siya nakapasok sa bahay ng isang babae ng mag-isa. Matapos siyang kumbinsihin ni Shai ng ilang sandali, umayag siyang pumasok. Pagkapasok niya sa silid, naramdaman niya na ang lahat ng bagay dito ay kaibig-ibig, tulad ni Shai. Binigyan niya ito ng isang basong maligamgam na tubig para inumin upang mabawasan ang lamig. Pagbaba, pinong-pino pa niyang sinukat ang oras ng paliligo ng kanyang asawa bago umuwi. Kinabukasan, umuwi siya sa kanyang bahay. Pagkaupo pa lang sa hapagkainan, sinimulan na siyang pahirapan ng kanyang tiyahin at ina. Gusto nilang papuntahin si Shai doon para sumunod sa kanyang ina sa negosyo. Alam na alam ni Zhou Shengchen na pahihirapan ng kanyang ina si Shai, kaya pimariin siyang tumutol kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ina. Dahil dito, ang hapunan ay naganap sa isang hindi masyadong masayang kapaligiran. Ipinagpatuloy naman ni Shai ang kanyang trabaho. Pagkatapos niyang matapos, pumasok si Direktor Wang at ang kanyang mga kasamahan upang batiin siya. Labis na nagpapasalamat si Shai. Pagkatapos, pumunta siya sa isang tindahan para umarkila ng formal na damit para sa seremonya ng parangal. Pagkatapos kumain, pumunta rin si Zhou Shengchen upang makita ang kanyang lola. Nasiyahan si Zhou Shengchen nang makita na malinaw pa rin ang isip ng kanyang lola gingoy at malakas. Pinapasok siya ng lola at kinuha ang pagkain na paborito niya noong bata pa siya. Dahil sa tuwa ng kanyang lola, hindi rin napigilan ni Zhou Shengchen ang kanyang sariling tuwa. Pagkatapos, nagtanong ang lola kay Zhou Shengchen kung kailan dadalaw ang kanyang manugang na babae. Nagulat si Zhou Shengchen na alam ito ng kanyang lola. Samantala, natanggap na ni Shai ang mga damit pangkasal mula kay Zhou Shengchen. Si Zhou Shengchen naman ay nag-aalala na baka hindi magustuhan ni Shai ang mga damit. Pagkatapos, tumawag si Shai at diretsong sinabi sa kanya na talagang nagustuhan niya ang mga damit. Gumaan din ang pakiramdam ni Zhou Shengchen. Pagkatapos, sinabihan niya si Uncle Lin Jade na pumunta sa tabing ilog kasama siya upang matulungan siyang makuha muli ang kanyang pakiramdam sa pagmamaneho. Pagsapit ng gabi, habang natutulog siya, dinalhan siya ng kanyang lola gingoy ng gatas. Pagkaabot ng gatas, agad na tinanong ng lola ang pangalan ng kanyang manugang. Dahil noong nakaraan, ang ina ni Zhou Shengchen ay hindi nagkaroon ng disenteng kasal, bago yumao, pinayuhan siya ng lola na kailangan niyang mahalin si Shai. Kinabukasan, naganap na ang seremonya ng parangal ni Shai. Dahil abala si Zhou Shengchen, tumawag siya para ipaalam na mahuhuli siya. Ngunit naghintay si Shai hanggang sa umakyat na siya sa entablado, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Samantala, si Zhou Shengchen ay nakikipagbuno sa kanyang sasakyan. Mabuti na lamang at may tumulong sa kanya na umakyat at umupo sa posisyon kung saan mas madali siyang makita. Napansin din ni Shai ang kanyang presensya, kaya pagkatapos niyang tanggapin ang parangal, bumaba siya at nakipag-usap dito sandali. Pagkatapos, naghawak sila ng kamay at mabilis na umalis doon. Nakita ng kanyang manager David na umalis sila, kaya hinabol niya. Sinamantala ang pagkakataon, ipinakilala ng manager ang sarili bilang mailin sa gwapong lalaki. Pagkasabi nito, dinala ni Zhou Shengchen si Shai pababa upang kunin ang kotse. Nagulat si Shai nang malaman na si Zhou Shengchen ang magmamaneho sa kanya ngayon. Nang makita ang nag-aalalang mukha ng kanyang munting asawa, ipinakita ni Zhou Shengchen sa kanya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nang makita ang lisensya, pansamantalang nagtiwala si Shai. Nagbigay si Zhou Shengchen kay Shai ng pagkain na paborito niya noong bata pa siya, bilang pag-iingat kung sakaling magutom ito. Tinikman ni Shai ang isang piraso at pagkatapos ay sinubuan si Zhou Shengchen, na labis na ikinatuwa nito at nagpaningning sa kanyang mga mata. Pagkatapos, lumapit si Zhou Shengchen sa kanya upang buksan ang bintana para dito. Nagtaka si Shai kung bakit niya kailangan gawin iyon gayong maaari naman niyang buksan ang bintana gamit ang control button sa kanyang tabi. Bakit kailangang lumapit? Dinala ni Zhou Shengchen siya sa paggawaan ng damit pangkasal. Naghihintay na si Uncle Lin Jade sa kanila doon. Pagkatapos, pumunta silang tatlo at nakita ang may-ari. Lumabas na ang may-ari pala ay ang lola gingoy ni Zhou Shengchen. Labis siyang humanga sa kagandahan ni Shai kaya hindi siya tumigil sa pagpuri. Pinapasok si Shai sa loob upang kuhanin muli ang sukat. Sa pagkakataong ito, ipinakilala din sa kanya ang kasaysayan ng paggawa ng damit pangkasal doon. Kinuha ni Wang Man ang mga gamit upang sukatin si Shai. Nang matapos ang lahat, umuwi na si Shai kasama si Zhou Shengchen. Si Wang Man ay naglakad-lakad ng mag-isa dahil malungkot. Narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap at nalaman niyang malungkot siya dahil ikakasal na si Zhu Wenchuan. At siya ay matagal nang naghihintay kay Wenchuan kahit na naghiwalay na sila ng maraming beses. Kinabukasan, inintay ni Zhou Shengchen si Shai sa ibaba. Binigyan niya ito ng isang napakahalagang relo na gawa sa meteoritic stone. Labis na natuwa si Shai nang matanggap ang regalong ito. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Zhou Shengchen na kumain upang
kumpleto ang lahat. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ihatid siya sa bahay, nanatili pa rin siya sa ibaba upang obserbahan at sukatin ang oras ng kanyang paliligo. Ipinaliwanag niya kay Uncle Lin G. Ang pag-alam sa mga gawin ng buhay ng kanyang asawa ay lubhang makakatulong kapag nakatira na silang magkasama. Bumalik si Zhou Shengchen sa Research Institute para magtrabaho. Samantala, pinagmasdan ni Shai ang relo na bigay niya at kinuha ang telepono para makipag-chat kay Zhou Shengchen. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, nalaman niya na tapos na pala ang paghahanda ni Zhou Shengchen sa kwarto ng bagong kasal. Ngunit kagabi ay hindi niya nakita ang tamang pagkakataon upang sabihin ito sa kanya. Pagkatapos, umiti si Shai ng masaya. Kinabukasan, pumunta si Zhou Shengchen para imbitahan siyang mag-almusal. Ngunit maaga siyang gumising para mag-ehersisyo, kaya nakakain na siya. Dahil nag-abala si Zhou Shengchen na pumunta doon, inanyayahan niya itong umakyat at ipagluto niya ito ng pagkain. Akala niya kung anong pagkain, iyon pala ay isang mangkok ng cereal na may gatas ang ibinigay niya. Si Zhou Shengchen ay kumain ng walang anumang pag-aatubili at nasiyahan. Inilagay ni Shai ang kanyang kamay sa noo ni Zhou Shengchen at naramdaman niyang mayroon itong bahagyang lagnat kaya naghanda siya ng kama para makatulog ito. Tutal, si Hong Xiao Yu ay naka-business trip naman kaya walang mang-istorbo. Nang matapos siyang maghanda, tapos na ring maghugas ng pinggan si Zhou Shengchen. Itinulak niya ito papasok sa silid at naupo siya para manood ng TV. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Uncle Lin G. at nagbigay kay Zhou Shengchen ng bagong damit. Dahil sa ininom niyang gamot kanina, pinagpawisan siya ng husto. Nagpaalam si Uncle Lin ang hindi na nagsasayang ng oras upang umuwi at iwan ang pribadong silid para sa dalawa. Dahan-dahang lumapit si Shai at ibinigay kay Zhou Shengchen ang mga damit. Hindi rin niya nalimutang isulat ang isang paalala para sa kanya. Nang magising siya at mabasa ang mensahe nito, umiti si Zhou Shengchen at pumasok sa banyo upang maghilamos. Pagkatapos, lumabas siya at nakipag-usap kay Shai sandali. Tinanong ni Shai kung kakain ba sila ng hapunan doon o sa Zhenjiang. Sinabi ni Zhou Shengchen na mananatili siya sa Shanghai ngayong linggo dahil mayroon siyang proyekto sa isang observatory. Pagkatapos, inanyayahan niya itong bisitahin ang kanyang laboratorio sa Shanghai. Nang marinig ito, nasabik si Shai at nagpalit ng damit. Dinala ni Zhou Shengchen si Shai upang tingnan ang laboratorio. Ngunit hindi nagtagal, tumawag si Meixing Maidike para pabalikin siya agad dahil may dating kaibigan siyang humihingi ng tulong. Sinabi niya ang tungkol dito kay Shai at bumalik sa Zhenjiang. Sinabi ni Meixing Maidike kay Zhou Shengchen na ang dami ng wastewater ay lumampas na sa itinakdang limitasyon. Naghihinala ang mga manggagawa na isa itong sabuatan ni Ginoong Liu Dinge Lu upang ipasara ang pabrika at hindi na sila bayaran. Pumasok siya at kinausap si Ginoong Liu at sinabihan itong ibigay sa kanya ang mga dokumentong kailangan niya. Hindi kilala ng mga manggagawa dito si Zhou Shengchen kaya nagmayabang sila. Matapos makipag-usap sa mga manggagawa, nagpasya siyang ipatigil ang operasyon ng buong pabrika upang ayusin ito. Habang nag-uusap sina Zhou Shengchen at Meixing, pumasok si Zhu Wenxing Chuzette. Sinabi niya na gusto ng kanilang ina na manood silang dalawa ng opera. Dahil sa pagkainip ng kanilang ina, tumawag siya ng ilang matatandang kaibigan para kumanta at magsaya. Habang nag-iisip si Zhou Shengchen, hinila na siya ng kanyang kapatid. Umupo silang tatlo at nanood mula sa malayo, umiiwas sa kanilang ina upang madali silang makaalis. Lumingon ang ina at tinanong si Wen Chuan Nyak Swin kung bakit wala si Zhou Shengchen. Kahit nakita ni Wen Chuan si Zhou Shengchen na nakaupo sa likuran, sinabi pa rin niya sa kanyang ina na hindi dumalo si Zhou Shengchen dahil abala siya sa isang kaibigan ng kanilang ama. Pagsapit ng gabi, pumunta si Zhou Shengchen sa pabrika ng pagtitina, ngunit hindi siya pinapasok ng gwardiya. Mabuti na lamang at may manggagawa doon na nakakilala sa kanya, kaya nakapasok siya. Gusto niyang pumunta sa laboratorio. Nang umalis siya, nakita niyang nakakandado na ang tarangkahan at wala na ang gwardiya. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Tito Zhao Ji para humingi ng tulong. Agad namang dumating si Meixing Maidike doon. Alam ni Meixing na may taong huminto sa produksyon dahil kay Zhou Shengchen, kaya ginantihan niya ito. Samantala, dahil lasing si Tito Zhao Ji, tinawag niya si Wen Chuan Nyak Swin para tulungan si Zhou Shengchen. Pumayag si Wen Chuan, ngunit hindi siya agad umalis. Sa halip ay kalmado siyang nanatili para manood ng opera. Sina Zhou Shengchen at Meixing ay naghintay ng 3 oras. Nang paalalahanan siya ni Wenxing Ehidi, doon lang pumunta si Wen Chuan. Pumunta si Wen Chuan at binuksan ang tarangkahan para kay Zhou Shengchen. Hindi man lang siya nakonsensya, sa halip ay sinisisi pa niya ang iba. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, umalis na siya. Kinabukasan, pumunta si Zhou Shengchen sa bahay ni Shai. Hindi inasahan na biglang nagising si Hong Xiao Yu, ngunit hindi niya pinansin ang dalawa. Dinala ni Shai si Zhou Shengchen sa loob ng silid upang mag-usap. Ngayon, gusto ni Zhou Shengchen na dalhin siya para tingnan ang kanilang magiging bahay ng kasal. Sinabi ni Shai na ang prioridad ngayon ay ang tiyan ni Zhou Shengchen. Doon lang napagtanto ni Zhou Shengchen at gusto niyang kainin ang cereal noong nakaraang araw. Nang marinig ito, agad na kumuha si Shai ng cereal para makakain ito. Matapos kumain, dinala ni Uncle Lin G. ang dalawa upang tingnan ang bahay. Kahit na luma ang labas, napakagarbo naman ng loob. Dinala niya ito sa napakagandang silid aklatan at sinabing maaari niyang gamitin ang silid na iyon. Habang nag-uusap sila, pumasok si Wang Man para kumustahin ang dalawa at sinabihan si Shai na subukan na ang damit pangkasal. Isinabit ni Wang Man ang damit at ikinuwento kay Shai ang kasaysayan ng pananahi ng kanilang pamilya. Pagkatapos, sinabi ni Wang Man
naman nasubukan ni Shai ang isang damit. Masayang kinuha ni Shai ang isa at pumasok para magpalit. Paglabas ni Shai, lalo siyang gumanda dahil sa tela. Bumaba siya upang ipakita kay Zhao Shengchen. Agad namang dumating sina Wen Chuan at ang kanyang asawang si Jeren Jadli upang bumisita. Hindi natuwa si Zhao Shengchen at sinabihan ang dalawa na maghintay sa sala. Nagpaiwan ang mag-asawang Wen Chuan para kumain. Dahil magkarelasyon noon sina Wen Chuan at Wang Man, medyo tensyonado ang kainan. Pagkatapos, pumasok si Zhao Shengchen at naupo para kumain. Nag-usap sila ni Shai ng napakalapit na labis na ikinainis ni Jeren, kaya umalis na siya ng mas maaga. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Shai at may binabasa sa isang piraso ng kahoy. Naalala niya ang isang eksena sa pelikula, kaya napaluha siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Zhao Shengchen at binigyan siya ng tubig. Nagtanong si Shai at nalaman niyang siya pala ang sumulat nito, kaya hiniling niyang iwi na niya ito. Kinabukasan, pumunta sina Zhao Shengchen at Shai sa bahay ng kanyang mga magulang upang pag-usapan ang tungkol sa engagement party take the lead. Gaganapin ang party sa susunod na Sabado. Mahal na mahal ng kanyang mga magulang si Zhao Shengchen, kaya masayang-masaya sila. Inanyayahan pa ng ama ni Shai si Zhao Shengchen na maglaro ng chess team upang subukan ang kanyang kakayahan. Naghahanda din ang pamilya ni Zhao Shengchen para sa party ng maingat. Nang gabing iyon, labis na nag-aalala si Shai dahil matutulog na sila sa iisang kwarto ni Zhao Shengchen. Pinatibay ni Hong Xiao Yu at Milin Aidset ang loob ni Shai. Ngunit dahil siguro sa sobrang kulit nilang dalawa, ay mabilis siyang umalis. Pinagsabihan ni Uncle Lin Ji-hye ang kanyang pamangkin upang makita si Shai bukas. Kinabukasan, maaga siyang dumating para sunduin si Shai. Pagkatapos, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Shai kinabukasan. Iba ito sa karaniwan dahil personal na inayos ni Direktor Wang Dingyanggo ang tunog. Sa loob, kakantahin ni Shai ang isang bahagi ng soundtrack ng pelikula. Nang simulan niyang kumanta, sunod-sunod na lumitaw ang mga alaala niya at ni Zhao Shengchen. Naghihintay si Zhao Shengchen sa ibaba. Nang matapos ang trabaho ni Shai, umalis siya kaagad. Lumapit si Zhao Shengchen upang tulungan siya at dinala siya sa kotse. Nang malaman ni Wensing Sekidike na aalis na si Mixing Maidigi, nalungkot siya. Naunawaan ito ni Mixing kaya inaliw niya ito bago umalis. Pagkatapos, nakita ni Wensing si Xiao Fuhyuri at Wenfang Isekidans. Pagkatapos, umakyat sa bundok ang tatlo para maglakad-lakad. Saktong nakita nila sina Zhao Shengchen at Shai sa daan. Nakita ni Zhao Shengchen na malamig ang panahon at may sakit ang kanyang kapatid, kaya hindi maganda ang lumabas ng ganoon. Sinabihan niya ang tatlo na sumakay sa kanyang kotse pa uwi, habang siya at si Shai ay maglalakad mula roon. Masayang nag-usap ang dalawa habang naglalakad. Pag-uwi nila sa bahay, dinala ni Zhao Shengchen si Shai para kumain. Dahil ito ang unang beses na kumain siya roon, may ilang pagkain na medyo kakaiba para kay Shai. Sinabi ni Zhao Shengchen ang proseso ng pagluluto kay Shai. Ang problema, hindi siya ang nagluto kundi narinig lang niya mula sa kusinero at inulit lang niya ang naaalala. Habang kumakain sila, may lumapit at nagsabing pumunta ang lahat para manood ng huling opera ngayong gabi. Ngunit hindi na kailangang pumunta si Shai. Si Zhao Shengchen ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Samantala, habang naglalakad si Jeren Jadli, narinig niyang ikinukumpara siya ni Xiao Fuhyui at Wenfang Isekidans kay Shai. Galit na galit siya. Lumapit si Wang Man at sinabing kung siya raw iyon, alam na niya ang tamang gawin at iwasan na ang pagtatagpo. Nilapitan agad ni Jeren ang dalawa upang pagalitan, ngunit sinabi ni Xiao Fu na kung hindi na maganda ang simula, mas mainam nang putulin na. Nang gabing iyon, ipinakita ni Zhao Shengchen kay Shai ang kanyang alagang hayop, isang alimango. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, sinabi niyang matutulog siya sa katabing silid na ikinagulat ni Shai dahil inakala niyang matutulog silang magkasama at magkayakap. Pumasok si Shai sa banyo upang maghugas at nakita niyang ang mga gamit doon ay katulad ng kanya. Tinawagan ni Zhao Shengchen si Shai upang batiin siya ng magandang gabi. Sinabihan niya itong lumabas upang mas madali silang mag-usap. Kakatingin pa lang nila sa isa, umakyat na si Lian Huilin Tu at sinabing may kailangan si Zhao Shengchen na ayusin. Nang lumabas si Zhao Shengchen, nakita niya si Jeren Jadli. Sinabi niya na bahagya lang niyang naitulak si Xiao Fuhyui at hindi niya inasahan na mangyayari ang ganoon. Tinanong lang ni Zhao Shengchen kung nasaan ang lahat at binaliwala ang kanyang presensya, kaya labis na nasaktan si Jeren. Gustong lumabas ni Shai para maglakad-lakad, ngunit pinayuhan siya ni Lian Hui na huwag nang gawin iyon. Napilitang bumalik si Shai at ibinalik ang alaga ni Zhao Shengchen sa silid. Sa pagkakataong ito, natatakot si Zhao Shengchen na baka makaapekto ang kanyang pag-uwi sa pagtulog ni Shai kaya naupo siya at nakipag-usap sa kanyang kapatid. Pumunta si Wen Chuan Nyatsuen upang makita si Wang Man. Tinanggal niya ang kanyang jacket para takpan ang mga binti nito at nagsimula siyang gumamit ng matatamis na salita kay Wang Man. Kinabukasan, huling dumating si Zhao Shengchen sa family meal bats Jiazi at hindi pa niya isinama si Shai. Bukod pa rito, nahuli rin si Wen Chuan Nyatsuen pagkatapos nito. Galit na sinabihan sila ng kanilang ina na sumama sa kanya sa ospital. Sa sandaling ito, nakita ni Shai ang almusal na inihanda ni Zhao Shengchen para sa kanya. Masaya niya itong tinikman. Pumasok si Wensing Hikidiki at sinabihan siyang kumain na ng mabilis dahil dadalhin niya ito sa isang lugar. Pagkatapos, dinala siya ni Wensing sa Library Pavilion Tian's Tilu. Sinabi ni Wensing na alam ni Zhao Shengchen na gustong-gusto niya ang lugar na ito, kaya dinala siya rito. Pagkatapos, pumasok silang dalawa para tingnan. Nagbabasa si Shai nang pumasok si Zhao Shengchen. Sinabi niyang gusto niya siyang dalhin sa isang lugar. Dinala niya ito sa pinakamataas na palapag. Ngunit nalaman niya na takot pala si Shai sa matataas na lugar. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito at pinatayo siya sa harap habang siya naman ay nasa likuran, yakap siya. Habang sila ay naglalambingan, dumating ang kanyang kapatid na babae, kaya nagulat si Zhao Shengchen at napilitang umubo. Pagkatapos, dinala ni Zhao Shengchen si Shai upang makita ang kanyang lola Ging.
giingoy. Tuwang-tuwa ang lola nang makita si Shai kaya hinawakan niya ang kamay nito at nagkwento ng marami. Pagkatapos, binigyan siya ng lola ng mga candy ko na inipon niya. Sa hitsura pa lang ni Shai, alam na kung ano ang lasa, ngunit pinuri pa rin ni Shai na masarap ito. Lumabas si Shai upang ipakita ang mga napanalunan niyang candy na bigay ng lola. Tumingin si Zhou Shengchen at tumawa ng masaya, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkayod ng lumot upang hindi madulas ang lola sa paglalakad. Lumabas si Shai para tumulong, ngunit tinawag siya ng lola Gingoy para bigyan siya ng pulseras. Kahit medyo nahihiya, tinanggap pa rin ito ni Shi. Nakita ni Zhou Shengchen ang pulseras sa kamay niya at sinabing iyon ang huling pulseras ng kanilang pamilya. At iyon ang pulseras na iniwan ng kanyang tunay na ina ni Ruth para sa kanya. Lumabas na ang inang binabanggit kanina ay hindi pala tunay na ina ni Zhou Shengchen, kundi ang tunay na ina ni na Wenxing Heidi at Wen Chuan Nyatsuin. At ang lola pala ang tunay na ina ng ina ni Wen Chuan. Nang pumanaw ang kanyang ina, sumunod ang kanyang ama sa pagsasaayos ng pamilya at pinakasalan ang ina ni Wen Chuan upang mapanatili niya ang apelyidong Zhou Sheng. Nang marinig ito, napaisip ng malalim si Shai. Pagkatapos, nagpa siya silang dalawa na lumabas. Sa pagkakataong ito, gusto ni Zhou Shengchen na magmaneho ng mag-isa, ngunit mas nagtitiwala si Uncle Lin Ji-Heide sa pagmamaneho ni Shai kaya ibinigay niya ang susi dito. Ngunit hindi alam ni Uncle Lin na pinagpapawisan si Zhou Shengchen dahil kasama niya si Shai sa kotse. Maya-maya, huminto sila para makabili si Shai ng prutas. Isang lalaking nagmamaneho ng sports car Shukse ang nagkagusto kay Shai kaya bumaba ito ng sasakyan para makipag-usap. Ngunit hindi interesado si Shai. Pagkatapos, lumabas si Zhou Shengchen at niyakap si Shai para maintindihan ng lalaki. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa bahay ng lola Gingoy para mag-usap. Bumisita ang stepmother ni Zhou Shengchen sa lola, ngunit nagpakita ang lola ng pagkamuhi at sinabing isa lang ang kanyang manugang, ang ina ni Zhou Shengchen. Kahit galit na galit ang stepmother, napilitan siyang umalis nang may pagingit-ngit ng ngipin. Sa kanilang pag-uwi, sinabihan ni Shai si Zhou Shengchen na isara ang kurtina. Pagkatapos, tinanong niya ito kung kailangan ba silang maghalikan sa kanilang engagement party take the video. Nagulat si Zhou Shengchen dahil hindi pa niya ito napag-iisipan. Nahihiya si Shai kaya sinabihan niya itong lumapit at pumikit. Dahan-dahang hinalikan ni Shai ang mga labi niya. Nagsimula na ring sumunod si Zhou Shengchen sa kanya. Biglang, aksidenteng napindot ni Uncle Lin Ji-Heide ang buton para buksan ang kurtina. Kaya nahiya si Zhou Shengchen at baliktad niyang nahawakan ang libro. Hindi napigilan ni Shai ang kanyang tawa. Pagkatapos nilang umuwi, hindi pa rin nawawala ang tuwa sa puso ni Shai. Pinanatili ni Zhou Shengchen ang ugali niyang tumayo sa ibaba at sukatin ang oras ng kanyang paliligo. Naghihintay siya hanggang sa umilaw ang banyo bago siya umalis. Gabi na ngunit hindi maiwasan ang dalawa na mag-isip sa isa't isa kahit isang pader lang ang pagitan. Paulit-ulit silang naglalakad-lakad at sumisilip sa bintana upang tingnan ang isa't isa. Nagpa siya si Shai na lumabas ng silid habang nag-aalinlangan pa si Zhou Shengchen. Nang lumabas siya, pumasok na si Shai. Kinabukasan, nakita ni Uncle Lin Ji-Heide na tumatakbo si Zhou Shengchen kaya inutusan niya ang kanyang pamangkin na sumunod. Pagkatapos tumakbo sandali, umuwi si Zhou Shengchen para maligo at maglinis at nakita niyang nagpalit ng damit si Shai para mag-jogging. Kaya nagpalit din siya ng damit at tumakbo kasama ang kanyang fiancé. Masayang tumakbo ang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo sila para magpahinga. Maingat na hinubad ni Zhou Shengchen ang kanyang jacket para maupuan niya ito. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Pagka-uwi nila, habang pinapakain ni Xiao Fuhiuli ang alagang hayop, dumating ang lalaking nagmamaneho ng sports car Shukse noong nakaraang araw. Nagkakilala silang tatlo. Lalo siyang nagulat nang malaman na si Zhou Shengchen pala ang tiyuhin ng lalaki. Lumabas si Shi upang bigyan sila ng espasyo. Pagkatapos, dumating ang pamangkin ni Uncle Lin Ji-Heide at sinabing kailangan makipagkita ng amo kay Zhou Shengchen. Tumawag ang ina ni Shai Ji at sinabing gusto niyang makipagkita sa pamilya ni Zhou Shengchen bago ang engagement party take the video. Mas magalang daw iyon. Ngunit sinabi ni Shai na may problema ang pamilya ni Zhou Shengchen kaya hindi iyon ang tamang oras. Naunawaan siya ng kanyang ina kaya sinabihan niya itong ayusin ang oras para magkita ang dalawang pamilya bago ang engagement at umuwi sa Zhenjiang para makita ang lolo at lola. Hindi niya makita si Zhou Shengchen. Tinanong niya ang pamangkin ni Tio Lin at nalaman niyang umalis na ito kasama ang kanyang madrasta. Humiram si Shai ng sasakyan para makauwi. Ang problema, lahat ng sasakyan ng pamilya ay ginagamit. Sa kabutihang palad, mabilis na naisip ni Lian Hui na hiramin ang sasakyan ni Zhou Sheng. Nang malaman ng bata na hihiram ng sasakyan ang kanyang magiging hipag, nagpalit agad ito ng damit, nag-ayos ng buhok at tenga, at nagboluntaryo pang sumama kay Shai para kumain. Kahit sa unang pagkikita pa lang, alam na ni Shengwen ang lahat ng personal na impormasyon tungkol sa pinsan ni Shai. Pinapasok at pinainom siya ni Shai kasama ng kanyang lolo at lola, habang umakyat naman siya para kausapin ang kanyang ina. Pagkatapos lang ng ilang sandali, nag-text si Zhou Shengchen na dumating na siya. Masayang masaya si Shai at tumakbo pababa. Pagkatapos makipagkita sa pamilya, oras na para umuwi. Pagbalik nila sa bahay ni Zhou Shengchen, nakita nila na may dumating na pulis doon. Sinabihan lang ni Zhou Shengchen si Shai na pumasok sa loob. Pagkatapos, sinabi ni Lian Hui Lintu na kailangan siyang makausap ng kanilang ina. Pagsapit ng gabi, pumunta si Wang Man para ibigay ang formal na damit kay Shai. Nakita niya si Wen Chuan Nyatsuin doon. Sinabi nito na may nangyayari sa kanilang pamilya, kaya mahirap nang ituloy ang engagement party take the video. Bumalik si Zhou Shengchen sa silid ni Shai. Aksidenteng naisara niya ang bintana na nagpagising kay Shai. Umupo siya at tinanong kung ano ang pakiramdam niya kapag
kapag kasama niya ito. Sinabi ni Shai na lagi siyang natatakot na baka may hindi inaasahang mangyari. Halimbawa na lang ang pagdating ng pulis ngayon. Diretsong sinabi ni Zhu Shengchen kay Shai na may nangyari kay Xiao Fu Huihui at kagabi ay 3 beses na naging kritikal ang kanyang kalagayan. Nanatili siya rito para sa engagement party take DVD at pagkatapos ay nagkaroon siya ng problema. Kaya pumunta rito ang kanyang pamilya upang linawin ang bagay dahil may nagtangkang saktan siya. Pinag-isipan din ng ina ni Zhu Shengchen, ngunit sa huli ay nagpa siya na kanselahin ang engagement party. Tila hindi makapaniwala si Shai sa balita. Labis ding nalungkot si Zhu Shengchen dahil halos lahat ng sinasabi niya ay paghingi ng tawad sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Zhu Shengchen at diretsong kinausap ang kanyang ina. Gusto niyang ilipat ang engagement party sa Shanghai. Kailangan lang dumalo ang mga magulang ng magkabilang panig. Kaya, umasa siyang mag-aayos ang kanyang ina ng pagkikita sa pamilya ni Shi. Ngunit hindi nagsalita ang kanyang ina, kaya umalis siyang nababagabag. Pagkatapos, pumunta siya para makita si Shai. Nag-usap sila sandali at pumunta sa bahay ng tiyuhin ni Shai. Pumasok silang dalawa sa bahay at si Zhu Shengchen ang pumalit kay Shai sa pagsasabi na ang kanilang pamilya ay may problema kaya aalisin ang schedule ng engagement party DVD. Ang mukha ng tiyuhin at tiyahin ay nagpakita ng kalungkutan. Ngunit sila ay nagpakita pa rin ng pakikiramay at nagbigay ng mungkahi. Sinabi ng tiyo ni Shai GATV na bago sila ikasal, dapat magkita ang dalawang pamilya. Hindi raw pinansin ng kanyang kuya at sister-in-law GA ang malaking distansya ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, dahil sa problema ng pamilya nila, kinansela ang engagement party. Kaya, sa moralidad at dahilan, dapat mag-book ng restaurant ang kanyang ina upang humingi ng tawad sa pamilya ng tiyuhin. Pagkatapos marinig ito, labis na nahiya si Zhu Shengchen, ngunit hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos, nagkita silang dalawa sa ibaba. Upang gumaan ang pakiramdam ni Zhu Shengchen, sinabihan niya itong dalhin siya para magpalamig at kumain sa paborito niyang restaurant. Si Shai ang maglilibre kay Zhu Shengchen ngayong araw. Masayang kumain ang dalawa, nakalimutan ang kasalukuyang problema. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa bahay ng Lola Kingwei. Bigla, hiniling ng Lola na manatili si Shai ngayong gabi. Nag-isip siya sandali at pumayag sa Lola. Nakaupo si Zhu Shengchen sa tabi at nakatingin kay Shai nang nagtataka. Nang dumating ang gabi, dahil isa lang ang kama, natulog si Zhu Shengchen sa sofa GFA. Dahil naawa si Shai sa kanya, inanyayahan niya itong umakyat at matulog kasama niya para maging masaya sila. Teng He sinabi ni Zhu Shengchen na matulog na at sila say magtalikuran. Tinangkang kausapin ni Teng He si Zhu Shengchen. Ang problema ay, tama, at sige lang ang naisasagot ni Zhu Shengchen, kaya umupo siya at tinuruan niya ito kung paano makipag-usap sa isang babae. Ngunit sa huli, bumalik pa rin ito sa pag-uusap tungkol sa trabaho. Kaya muli silang humiga para matulog. Biglang nagpasalamat si Zhu Shengchen kay Teng He na hindi niya maintindihan. Sinabi niya na sa araw na iyon ay nag-isip siya ng paraan upang mapasaya ito, ngunit si Teng He lang ang nagsumikap. Humarap si Teng He sa kanya at sinabing humarap ito sa kanya para makita niya ito. Nagbatihan silang good night. Kinabukasan, mas naunang nagising si Zhu Shengchen. Inayos niya ang buhok ni Teng He at tiningnan siya sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang barya sa drawer at inilagay ito sa kamay niya. Lumabas si Zhu Shengchen at humingi ng pabor sa lola. Pagkatapos marinig iyon, agad na pinuri ng lola ang apo. Samantala, nagulat si Teng He at hindi niya maintindihan kung bakit may isang yuan na barya sa kanyang kamay. Pagkatapos magsipilyo at maghugas, ipinagmalaki niya kay Zhu Shengchen na may napulot siyang barya sa kama. Umiti siya at pinuri siyang napakaswerte at inakay siya upang makita ang lola. Tinanong ni Zhu Shengchen si Teng He kung ano ang iniisip nito na gusto niya munang magparehistro ng kasal bago engagement ceremony. Ipinaliwanag ni Zhu Shengchen na malapit na siyang umalis para sa isang business trip at natatakot na baka maraming hindi inaasahang bagay ang mangyari. Nalito si Teng He dahil sinabi niya lang sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkansela ng engagement. Ngunit ngayon, gusto ni Zhu Shengchen na magparehistro ng kasal kasama niya. Sinabi niyang pag-iisipan niya muna. Sa labas, naiinip si Tio Lin dahil malapit na siyang mahuli sa kanilang appointment. Lumabas si Teng He, ibinigay ang susi ng apartment kay Tio Lin at sinabi ang lokasyon ng kanyang household register. Hindi maitago ni Zhu Shengchen ang kanyang kaligayahan. Mabilis silang nagpalit ng damit at nagtungo sa registry office. Pagkatapos magparehistro, umuwi silang dalawa kasama ang lola. Sinabi ni Zhu Shengchen na nakasaad doon ang lahat ng kanyang prenuptial na ari-arian. Kusang loob niyang hahatiin ang ari-arian pagkatapos ng kasal. Kailangan lang niyang pumirma at magiging maayos na ang lahat. Kaagad na lumagda si Teng He. Nang gabing iyon, hindi makapaniwala sina Zhu Shengchen at Teng He na kasal na sila. Pagkatapos, lumabas siya at iniwanan siya ng isang kahon ng singsing at isang mensahe. Sa loob noon ay isang emerald ring at isang gold ring. Isinuot niya ang gold ring at lumabas para ipakita kay Zhu Shengchen. Naghahanda na sana silang maghalikan para sa kanilang gabi ng kasal nang aksidenteng umakyat ang maik. Kaya hinalikan niya na lang ang noo niya at natulog. Pumasok si Teng He sa silid, tiningnan ang singsing at kumain ng ilang prutas sa kama ng masaya. Kinabukasan, tumayo si Zhu Shengchen sa labas at hindi pumasok upang kumain kasama ang pamilya. Naghihintay siya hanggang sa dumating ang lola bago siya masayang pumasok kasama nito. Sa hapagkainan, hindi inilihim ni Zhu Shengchen sa lahat na sila ni Teng He ay nagparehistro na ng kasal. Lahat ay nagulat, tanging ang lola at si Shengren lang ang masaya para kay Zhu Shengchen. Pagkatapos
kumain, nagtungo ang buong pamilya sa Mountain Villa upang magsunog ng insenso at manalangin para sa pamilya. Sa pagkakataong ito, gusto ng ina ni Zhou Shengshen na sumama si Feng He sa kanyang sasakyan. Habang nasa daan, sobrang kinakabahan si Feng He. Nang makarating, bago sana lumabas si Feng He, pinigilan siya ng ina ni Zhou Shengshen. Sinabi niya na hindi niya kinikilala ang relasyong ito. Tinanong ni Zhou Shengshen si Feng He kung may problema ba siya. Sinabi ni Feng He sa kanya na wala. Nag-akbay sina Zhou Shengshen at Feng He papunta sa templo upang makapag-alay si Feng He ng insenso at manalangin. Naghintay naman si Zhou Shengshen sa labas. Pagkatapos, tinanong ni Feng He kung bakit hindi siya nag-alay ng insenso. Sinabi ni Zhou Shengshen na isa siyang atheist. Kung naniniwala si Feng He sa Buddha, igagalang pa rin niya ito. Nag-usap silang dalawa at pumunta sa Mountain Villa para kumain. Lumapit ang waiter at sinabing dumating na ang bisita. Siya si Ji Feng, kaibigan din ng ama ni Zhou Shengshen. Dumating siya kasama ang kanyang panganay na anak na si Zhou Shengwen upang magpinta ng calligraphy na regalo kay Feng He. Napag-alaman na napakahalaga ng calligraphy ni Yi Feng at napakahirap humingi nito, kaya di napakaswerte ni Feng He. Nahiya si Feng He dahil wala siyang dalang regalo. Kaya, gusto niyang magpinta ng isang larawan upang ibalik kay Yi Feng. Nagsimulang magtuon si Feng He sa pagpapakita ng kanyang talento sa pagpipinta. Nang matapos, labis siyang pinuri ni Yi Feng. Sinabi pa niya kay Zhou Shengshen na nakakuha ito ng kayamanan. Habang nasa daan, sinabi ni Zhou Shengshen na tila gusto ni Feng He ang kwento tungkol kay Little South God King. Tinanong ni Feng He kung saan niya ito narinig. Laking gulat ni Zhou Shengshen na sinabing nasa genealogy din ng kanilang pamilya ang taong iyon at ipinangalan sa kanya ang kanyang pangalan. Gustong-gusto itong makita ni Feng He. Nang makauwi sila, ipinakita niya ito sa kanya at totoong ang naroon ang pangalang Zhou Shengshen. Nagtataka si Zhou Shengshen kung bakit niya gustong makipagkilala sa kanya sa paliparan. Dahil lang ba sa nagkataon na pangalan? Umiti si Feng He at sinabing talagang gusto niyang makipagkilala sa kanya noon. Nakakalungkot na noon ay walang nararamdaman si Zhou Shengshen para sa kanya. Sinabi ni Zhou Shengshen na para silang dalawang aklat. Bagamat magkaiba ang nilalaman, kung magkasama silang mabubuhay at magbabahagi, ang panlabas na pisikal na puwersa ay hindi makapaghihiwalay sa kanila. Pagkatapos, lumabas si Zhou Shengshen dahil may kailangan siyang asikasuhin. Sinubukan ni Feng He na hilahin ang dalawang aklat, ngunit hindi ito gumalaw kahit isang milimetro. Lumabas si Zhou Shengshen at nakilala si Mixing. Sinabi ni Mixing na pumirma na ang ina ni Zhou Shengshen. Simula ngayon, ang lahat ng ari-arian ng ama ni Zhou Shengshen ay ililipat sa kanyang pangalan. Nagbigay din si Mixing ng isang deed of trust na nagbibigay ng buong kapangyarihan. Kailangan ng pumirma ni Zhou Shengshen at si Mixing na ang magiging opisyal niyang kinatawan. Hindi nag-atubili si Zhou Shengshen at kaagad na pumirma. Samantala, lumapit si Jeren kay Wen Chuan at sinabing lilipat siya sa Germany para magtrabaho. Alam ni Wen Chuan na ginagawa niya iyon dahil si Zhou Shengshen ay nagtatrabaho doon. Hindi siya nagalit ngunit hinangad niya na makuha nito ang puso ng kanyang kuya. Nang gabing iyon, umakyat si Wen Chuan sa bakod at nakita si Wang Man. Tinanong niya kung tatanggapin pa ba siya nito kung maghihiwalay sila ng asawa. Kinabukasan, itinago ni Feng He ang kanyang household register at ibinigay ang susi ng bahay kay Zhou Shengshen para madali niyang makuha ito. Pagkatapos noon, oras na para magpaalam silang dalawa. Kahit sandali pa lang silang umaalis, pakiramdam nila ay napakalayo na nila sa isa't iisa. Pareho silang gustong magkaroon ng kaunting oras pa sa isa't iisa. Pagdating sa paliparan, pinaalalahanan ni Tiolin si Zhou Shengshen na mag-ingat dahil maraming nanliligaw kay Feng He. Dapat siyang maging mapagbantay baka mawala ang kanyang asawa. Pagdating ni Xiaoyu sa bahay, nakita niya si Feng He na malungkot na inuubos ang isang kahon ng ice cream. Agad niyang tinanong ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit biglang umiti si Feng He at ipinakita ang kanyang singsing ng kasal kay Xiaoyu. Nabigla si Xiaoyu sa sobrang bilis ng kanilang mga pangyayari. Samantala, nakarating na si Zhou Shengshen sa destinasyon niya. May naghanda pa ng kwarto para batiin siya sa kanyang kasal. Pagkatapos, umupo si Zhou Shengshen, tiningnan ang singsing at isinuot ito. Kinabukasan, nalaman ng manager na nagparehistro na ng kasal si Feng He, kaya binati niya ito. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, umuwi si Feng He upang maghanda. Ibinigay ni Tiolin ang kahon ng mga wedding theme paper cuts na ginawa ng lola. Masayang sinabi ni Feng He kay Tiolin na ilagay ang mga iyon sa loob para maidikit pagkatapos ng kasal. Dahil magkalayo sila, mas madalas mag-usap sa telepono sina Zhou Shengshen at Feng He. Sinabi ni Zhou Shengshen na tapos na ang lahat ng trabaho niya doon. Tuwang-tuwa si Feng He nang marinig iyon. Gusto niyang pumunta siya roon para maglibang sandali at pagkatapos ay umuwi silang dalawa sa Shanghai. Sinuri ni Feng He ang kanyang schedule. Nakitang wala siyang ginagawa, kaya pumayag siya. Naghugas ng kamay si Zhou Shengshen nang tumawag ang kasamahan niya. Kasama ng kasamahan niya si Jeren na lasing. Hindi alam ni Zhou Shengshen ang gagawin kaya pinayagan niya itong manatili sa kondisyon na mananatili rin ang kanyang kasamahan. Habang nagtatrabaho si Zhou Shengshen, lumabas si Jeren. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanya kaya nakansela ang engagement. Kasabay nito, sinabi niya na malapit na siyang makipaghiwalay kay Wen Chuan. Narinig iyon ni Zhou Shengshen, ngunit wala siyang sinabi, tumango lamang siya ng ilang beses. Tinanong ni Jeren kung bakit siya nagpakasal ng maaga. Simpleng sinabi niya na gusto niya lang. Nang makita ang walang pakialam na sa loobin ni Zhou Shengshen, umiyak si Jeren at umalis. Kinabukasan, nagpaalam si Jeren para umuwi ng pumasok
pumasok si Wen Chuan. Humingi siya ng pahintulot na makasalo si Zhou Shengshen sa pagkain. Samantala, inihahatid ni Xiaoyu si Feng He sa paliparan. Alam ni Zhou Shengshen iyon kaya sinabi niya sa maid na maghanda ng pambabaeng sinelas at iba pang kinakailangan. Pagkatapos, inanyayahan ni Zhou Shengshen si Meixing na sunduin ang kanyang asawa. Nang makita ni Meixing ang asawa ni Zhou Shengshen, nagulat siya na iyon ang babaeng nakausap niya. Umalis silang tatlo patungo sa bahay. Sinabi ni Zhou Shengshen na mag-usap muna silang dalawa habang siya ay naghahanda ng ilang bagay. Pagkatapos, ipinakita ni Meixing sa kanya ang kasunduan tungkol sa paghahati ng ari-arian. Sinabi niya na pagkatapos nilang ikasal, nakuha na ni Zhou Shengshen ang lahat ng personal na ari-arian ng kanyang ama. Bilang karagdagan, hawak din niya ang 70% ng bahagi ng pamilya Zhou. At ito ang personal property at real estate na inilipat ni Zhou Shengshen sa kanyang pangalan. Naguguluhan si Feng He nang malaman na ang ama ay nag-iwan ng ari-arian kay Zhou Shengshen. Hindi niya alam ang nangyari kina Wen Xing at Wen Chuan. Hindi masabi ni Meixing sa kanya dahil sa kanyang professional ethics. Pagkatapos silang mag-usap sandali, umalis si Meixing. Hinanap ni Feng He si Zhou Shengshen at nakita niya itong nagtitimpla ng tsaa. Napansin niya na kakaiba ang singsing nito. Ipinaliwanag ni Zhou Shengshen na tinanggal niya ang singsing noong huli siyang naghugas ng kamay. Nang hanapin niya, hindi na niya ito makita. Kaya, bagong order lang ang singsing na ito. Hindi siya sinisi ni Feng He at sa halip ay naglakad-lakad silang dalawa. Nagpunta sila sa ibang lugar at sinabing masaya sila. Pagsapit ng gabi, naligo si Zhou Shengshen upang maging malinis at mabango. Biglang nalaman niya na may nangyaring problema sa laboratory, kaya huling-huli na siya makakauwi ngayong gabi. Naunawaan siya ni Feng He at kinuha ang hairdryer para tuyuin ang buhok niya. Kinabukasan, lumapit ang kanyang kasamahan at sinabi sa kanya na may nag-akusa sa kanya ng embezzlement ng pondo ng proyekto. Gusto ng taong iyon na pumasok upang makipag-usap. Ngunit ipinaliwanag ni Zhou Shengshen na naroon ang asawa niya, kaya hindi ito ang tamang pagkakataon. Nang marinig iyon, umalis din ang kasamahan. Pumasok siya, tiningnan si Feng He at hindi sinasadyang nakatulog sa silya. Nagising si Feng He at inanyayahan siyang umakyat sa kama para matulog kasama niya. Napatawa si Feng He nang makita niyang nailang pa rin si Zhou Shengshen na matulog kasama ang kanyang asawa. Sinabi ni Feng He na patulugin siya nito. Kailangan lang bumasa ng isang tula o kumanta ng isang kanta para makatulog siya agad. Pumayag si Zhou Shengshen at pumili si Feng He ng isang tula para basahin niya. 4 na linya pa lang ang nababasa ni Zhou Shengshen nang makatulog si Feng He nang hindi niya namalayan. Nang makita ang kagandahan ni Feng He, nahumaling siya at nakatulog din pagkatapos. Pagkatapos ng 2 oras ng mahimbing na tulog, pareho silang nagising. Malumanay na hinaplos ni Feng He ang ilong niya at naalala ang isang eksena sa pelikula. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, naalala ni Feng He na naghanda siya ng regalo para kay Zhou Shengshen. Binigyan niya ito ng maraming cufflinks dahil alam niyang mahilig siyang magsuot ng dress shirts. Masayang-masaya si Zhou Shengshen nang matanggap ang hindi inaasahang regalong ito. Bumili pa siya ng tiket sa football para kay Zhou Shengshen, ngunit busy ito sa meeting. Gayunpaman, mabilis siyang naghanda ng pagkain para dito. Kumain si Feng He sa isang restaurant at nagkataong nakita niya roon si Wen Chuan. Sa totoo lang, dumating ito para kausapin siya. Sinabi ni Wen Chuan na may engagement noon si Zhou Shengshen at ang asawa niya. Ngunit dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, napunta sa kanya ang babae. Nagulat si Feng He nang marinig iyon. May iniwan si Wen Chuan para sa kanya at umalis. Binuksan ni Feng He iyon at may singsing doon na nakaukit ang petsang April 7. Samantala, nagbayad si Xiaoyu ng bayad sa parking. Nagkataon na ang lalaking nakita nila ni Feng He sa supermarket ay naroon din nakilala rin siya nito at ibinigay sa kanya ang kanyang registration. Pagkatapos, umalis ang lalaki at humingi ng WeChat ni Xiaoyu para magkaroon sila ng kontak. Pag-uwi pa lang, nag-text na ang lalaking iyon at nagpakilalang si Dufeng. Kumain si Feng He ng ice cream para maibsan ang kalungkutan at agad na umuwi si Zhou Shengshen pagkatapos. Nakita niya ang kanyang nawawalang singsing. Sinabi ni Feng He na si Wen Chuan ang nagbigay sa kanya. Alam ni Zhou Shengshen na sinabi ni Wen Chuan kay Feng He ang tungkol sa dating relasyon niya at ni Jiaren. Kaya tinanong niya si Feng He kung may kailangan pa siyang idagdag. Hindi nagalit si Feng He kay Zhou Shengshen dahil walang ibang tao ang mag-aalay ng singsing sa kasal at ibibigay sa iba. Inakala niya na may nakapulot sa singsing at ibinigay kay Jiaren, kaya nagkamali si Wen Chuan. Masaya si Zhou Shengshen dahil naintindihan niya siya. Tinanong ni Feng He kung sino ang matalik na kaibigan ni Zhou Shengshen sa Germany at gusto niya itong makilala. Sinabihan pa niya si Zhou Shengshen na bumili ng ilang sangkap para makapagluto siya ng ilang pagkain para imbitahin ito. Nang magkita sila, masigla silang nag-usap. Ang kaibigan pa niya ay hindi nag-atubiling ibunyag ang lahat ng kanyang mga sandali ng kabataan sa harap ng asawa niya. Hindi sinasadyang nabanggit niya si Jiaren, kaya kinatok ni Zhou Shengshen ang mesa bilang senyas. Naunawaan iyon ng kaibigan kaya nagpaalam ito at umalis. Pagkatapos, dinala ni Zhou Shengshen si Feng He sa isang lugar. Sinabihan siya ni Zhou Shengshen na maghintay sandali. Biglang may naganap na riyot. Hindi sinasadyang nabasag nila ang bintana ng kotse ni Zhou Shengshen, kaya labis na natakot si Feng He na nasa loob. Napansin iyon ni Zhou Shengshen, kaya mabilis siyang lumabas para tingnan ang sitwasyon. Nang gabing iyon, traumatized pa rin si Feng He. Ipinaliwanag ni Zhou Shengshen na may mataas na gusali sa malapit. Nag-aaway ang dalawang import-export company doon kaya nangyari ang ganoong pangyayari. Hindi lang sinasadya na nadamay sila. Sinabi niyang dahil sa trabaho, malamang na si Feng He ay kailangang umuwi ng mag-isa. Lumitaw ang kalungkutan sa mukha ni Feng He. Para suyuin siya, hinalikan siya ni Zhou Shengshen sa pisngi. Maingat din niyang inayos ang buhok niya. Kinabukasan, nagising si Feng He na wala si Zhou Shengshen, kaya inakala niyang natutulog ito sa sofa.
Kinaumagahan, maaga pala siyang nagising para ipaghanda si Feng He ng almusal. Masaya siyang nagluluto at nakikipag-usap sa kanya. Nang tikman ni Feng He ang pagkain, sinabi niya na dapat magtayo ng tindahan ng noodles si Zhou Shengshen. Pagkatapos, dinala siya ni Zhou Shengshen sa paliparan para ihatid siya. Hinalikan siya ni Feng He bilang paalam bago sumakay sa eroplano. Sa eroplano, hindi nakalimutan ni Feng He na ilabas ang mga dokumento para basahin. Samantala, malungkot na bumalik si Zhou Shengshen sa bahay. Nakangiti na lang siya nang makita niya ang mensahe ni Feng He sa aparador. Lumabas siya at pinagmasdan ang kalangitan kasama ang matalik niyang kaibigan. Pumunta si Wen Chuan kay Meixing para pag-usapan ang kontrata niya. Kalmadong sinabi ni Meixing na hindi pa niya nababasa ang mga dokumento ni Wen Chuan, kaya kailangan itong umuwi ng walang resulta sa araw na iyon. Hindi na nagtagal si Wen Chuan kaya tumayo siya at umalis. Hindi rin niya nakalimutang humingi ng paumanhin kay Meixing kung may nagawang mali ang kanyang kalihim. Hindi na lang iyon pinansin ni Meixing. Ngunit sinabi niya na si Zhou Shengshen ay matalik na kaibigan at mahalagang tao sa kanya. Tumayo si Meixing at binalaan si Wen Chuan. Kung may mangyari kay Zhou Shengshen, gagawin niya ang lahat para kalabanin ito. Natakot si Wen Chuan kaya nagpaalam siya kaagad. Sa pagkakataong ito, nakikipag-usap si Feng He kay Xiaoyu. Sinabi ni Feng He na hindi pa makakabalik si Zhou Shengshen sa bansa. Nagtaka si Xiaoyu kung hindi ba sila natatakot na lumamig ang kanilang relasyon dahil sa pagiging malayo sa isa't isa. Kumpiyansang sinabi ni Feng He na kailangan lang nilang dahan-dahan itong initin, step by step. Pagkatapos, inanyayahan ni Feng He si Xiaoyu na samahan siya sa Wuzhen. Siya ang judge sa final round ng dubbing competition. Agad na pumayag si Xiaoyu nang marinig na libre ang pagkain at tirahan. Paglabas ni Xiaoyu pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Du Feng. Inimbitahan niya si Du Feng na sumama sa kanya sa Wuzhen. Medyo nailang si Du Feng dahil kay Feng He. Sinabi ni Xiaoyu na magtatrabaho siya at sinasamantala na rin niyang papasanin nito ang mga bag niya. Nang marinig iyon, pumayag agad si Du Feng. Kinabukasan, nakilala nila si Feng He. Ibinigay ni Feng He ang susi ng kwarto sa kanilang dalawa. Kasabay nito, inanyayahan niya silang kumain kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang kumakain, tumawag si Zhou Shengshen. Nagpaalam si Feng He na lumabas para sagutin ang telepono. Agad na ipinagbigay alam ni Zhou Shengshen ang kanyang sitwasyon na parang isang makina. Halimbawa, nagising siya ngayon ng 5:46 Okay din ang panahon ngayon, ngunit hindi maganda dahil wala ka. At kung ano-ano pa. Sinabi ni Feng He na may nanliligaw sa kanya kamakailan. Alam ni Zhou Shengshen na si Direktor Wang iyon. Nang gabi, dahil labis na namimiss ni Feng He si Zhou Shengshen, tinawagan niya ito. Sinabi niyang bangungot ang napanaginipan niya, kaya hirap siyang matulog. Tinanong ni Zhou Shengshen kung ano ang napakagimbal na panaginip niya. Sinabi ni Feng He na kinopya niya ang iba't ibang uri ng tsaa sa bawat panahon at tinanong si Zhou Shengshen kung maaari niya itong basahin. Alam ni Zhou Shengshen na gusto ni Feng He na gawin niya iyon para suyuin siyang matulog kaya inisa-isa niya ang mga uri ng tsaa na alam niya. Sa totoo lang, ang kakayahan ni Feng He sa pagtulog ay siguro talo lang ni Nobita. Nakatulog na siya nang mabasa pa lang ang pangatlong uri. Kinabukasan, ginanap ang final ng dubbing competition. Inihanda ng kalahok ang kinatawang likha ni Feng He. Iyon ay ang kwento ni Little Soft God King. Habang nakikinig si Feng He, naisip niya ang mga eksena sa pelikula. Kinabukasan, habang nakasakay sa bangka kasama ang kanyang mga kasamahan, biglang may nakita si Feng He na pamilyar na anino. Si Zhou Shengshen iyon. Sinabihan niya ang boatman na itabi ang bangka at mabilis siyang lumapit kay Zhou Shengshen. Sa sandaling iyon, nagtama ang tingin ni na Direktor Wang at Zhou Shengshen. Tinanong ni Feng He kung bakit niya tinitigan si Direktor Wang. Sinabi ni Zhou Shengshen na tinitingnan lang niya ang isang nabigo. Natawa si Feng He nang marinig iyon. Pagkatapos, nagpatuloy silang maglambingan. Nagtungo sila sa isang lugar kung saan maraming nakasabit na tela. Habang nag-uusap sila, bumuhos ang ulan kaya tinulungan nila ang lola na ipasok ang mga tela. Nakita ng may-ari ng hotel na basang-basa sila, kaya nagdala siya ng payong. Ipinakilala ni Feng He ang may-ari kay Zhou Shengshen bilang kanyang asawa. Tuwang-tuwa si Zhou Shengshen nang marinig iyon. Pagbalik sa kwarto, inayos ni Feng He ang temperatura para hindi sila magkasakit. Yumakap si Zhou Shengshen sa kanya mula sa likuran at marahang hinalikan ang leeg niya. Humarap si Feng He at dahan-dahang inalis ang mga buttons ng damit niya. Pagkatapos nyon, iyon na ang eksenang gusto nating lahat makita. Pagkatapos ng ilang oras ng kasabikan, pareho silang nasisiyahan. Nang malaman ni Jia Ren na umuwi na si Zhou Shengshen at hindi na babalik sa Germany, natigilan siya at umiyak ng labis sa tabing ilog. Hindi niya inaasahan na aalis siya sa lugar na pinagtrabahuhan niya ng 9 na taon nang walang anumang panghihinayang. Lumabas sina Zhou Shengshen at Feng He para makita si Xiaoyu at nagkataong nakita nila si Direktor Wang at ang lahat. Nang makita ang pagmamahala ng dalawa, labis na naiinggit si Direktor Wang. Sinamantala ni Zhou Shengshen na sabihin ang ilang salita upang igiit ang kanyang pagmamay-ari. Pagkatapos nito, nakita na nila si Xiaoyu. Sino ang mag-aakala na kukunin ni Feng He ang baso at iinom ito sa halip ni Zhou Shengshen? Pagkaraan ng ilang sandali, medyo nalasing si Feng He kaya ipinagkatiwala siya ni Xiaoyu kay Zhou Shengshen at umuwi na muna siya kasama si Du Feng. Sa pagkakataong ito, hindi na makalakad si Feng He kaya umupo siya at tinali ang kanyang buhok. Humiga siya sa kandungan ni Zhou Shengshen at nagsimulang gumawa ng kakaibang mga aksyon. Pinagbigyan siya ni Zhou Shengshen dahil mahal niya ang kanyang asawa. Sinabi ni Feng He na magiging sandalan niya siya sa hinaharap upang magawa nito ang gusto niyang trabaho. Nababagot si Sheng Ren at walang kalaro kaya hinanap niya si Yuan Yuan. Sinabi ng bata na busy siya sa pamimili ng dahon ng tsaa para
para sa lolo niya. Nagpanggap si Shengren na cool at sinabing sige, sakay, ihatid kita. Dinala niya si Yuan Yuan sa pagawaan ng saan ng kanilang pamilya upang makapili siya ng komportable. Hindi na siya dapat mahiya dahil ang factory na iyon ay kay Feng He na. Pagkatapos, nagdao si Shengren ng tea party at nakipagkwentuhan tungkol sa kabataan kay Yuan Yuan. Hanggang gabi, matyagang yakap-yakap pa rin ni Zhou Shengshen si Feng He. Nagulat ang may-ari ng hotel sa sobrang pagiging mapagmahal ni Zhou Shengshen sa kanyang asawa. Kaya, tinulungan niya si Zhou Shengshen na protektahan si Feng He mula sa ulan papunta sa kwarto. Pagkatapos, maingat na pinunasan ni Zhou Shengshen ang mga kamay ni Feng He. Biglang bumangon si Feng He, niyakap siya, at nagtanong kung kinausap ba niya si Jiren noong nakaraang buwan. Sumagot si Zhou Shengshen na tungkol lang sa trabaho ang pinag-usapan nila. Hindi pa rin lubos na naniwala si Feng He kaya pinagbawalan niya itong kausapin pa si Jiren. Masunuring sumagot si Zhou Shengshen ng opo. Nag-usap sila sandali at pagkatapos ay natulog. Ang problema, pati ang unan ay inagaw ni Feng He at ginawang body pillow. Matapos yakapin ang unan, niyakap naman niya si Zhou Shengshen ng mahigpit. Nag-imik siya na sana ay may makain siyang pomegranate. Kaya, kinabukasan, humiram si Zhou Shengshen ng coke na motorsiklo para bumili ng pomegranate para kay Feng He. Maingat niyang binalatan ang pomegranate para madali itong kainin ni Feng He. Talaga namang nang makita ni Feng He ang pomegranate, parang natupad ang panaginip niya. Masaya siyang kumain at hindi nakalimutan na subuan ang kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sina Zhou Shengshen at Feng He sa bahay ni Feng He. Gusto niya sanang tulungan siyang ayusin ang mga gamit niya, ngunit napakarami nito. Nang buksan niya ang mga bag, mayroon lang itong isa o dalawang set ng damit at 4 na aklat. Itinago ni Feng He ang mga gamit habang si Zhou Shengshen naman ang nagtago ng mga aklat. Biglang napansin ni Feng He na walang power strip. Sinabi niya na bababa siya sa supermarket sa baba para bilhan siya ng power strip. Nang marinig na may supermarket sa baba, lumabas si Zhou Shengshen at hindi na malaman kung saan pupunta. Tumakbo si Feng He at hinila siya pabalik para gawin muna nila ang pinakamahalagang bagay. Dinala ni Feng He si Zhou Shengshen sa silid tulugan at pinatay ang lahat ng ilaw at isinara ang mga kortina. Sinabi niya na umakyat siya sa kama at humiga dahil may sorpresa siya para sa kanya. Doon pala, nagtago siya ng projector sa ilalim ng unan. Nang buksan niya ito, ang nakita niya ay mga bituin sa kalawakan. Ginawa niya iyon para salubungin siya sa bago nilang bahay. Labis na masaya si Zhou Shengshen na mayroon siyang mapagmalasakit na asawa. Pagkatapos tingnan ang mga bituin sa loob ng ilang segundo, tumayo si Zhou Shengshen at sinabing bibili siya ng power strip. Feng He na-touch lang ng 3 segundo. Pagkatapos magtanong sa guard, nakarating si Zhou Shengshen sa supermarket. Mabilis siyang nakakuha ng power strip. Nagkataong dumaan siya sa cereal box na inalok ni Feng He sa kanya noong una silang nagkita sa bahay nito. Kaya, bumili siya agad ng ilang kahon. Nang gabing iyon, tumawag si Feng He para makipagkwentuhan kay Xiao Yu tungkol sa unang araw nila sa bago nilang bahay kasama ang asawa niya. Habang nag-uusap sila, lumabas si Zhou Shengshen para maghanap ng tubig kaya agad siyang nag-hang up. Binigyan ni Feng He si Zhou Shengshen ng tubig at sinabing sabihin lang sa kanya kung may kailangan siya sa susunod. Mag-asawa na sila kaya wala nang dapat ikahiya. Nang gabing iyon, lumabas siya at nagdala ng cake at gatas para sa kanya. Dahil noodles lang ang kinain niya, natatakot siyang magutom ito. Hiniling ni Zhou Shengshen na bigyan siya ng couplet para tugunan ang couplet ni Mixing. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagbigay siya ng napakagandang couplet. Kaya, kinailangan ni Mixing na magkunwari na may computer problem at paalisin ang lahat. Matapos ang trabaho, natulog si Zhou Shengshen sa sofa muli. Sinabihan niya itong pumasok sa silid, magpalit ng pajamas at umakyat sa kama kasama siya. Nailang at masaya si Zhou Shengshen, kaya umakyat din siya sa kama. Akala niya ay makakatulog siya ng mahimbing ngayong gabi. Sino ang mag-aakala na biglang hinila ni Feng He ang kanyang binti? Sinubukan niyang lumapit kay Feng He para kumuha ng kaunting espasyo sa binti, pero hinila niya ang buong binti. Kaya, nagtiis na lang siya ng gabing iyon. Kinabukasan, paggising ni Zhou Shengshen, nakita niyang yakap-yakap siya ni Feng He. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito at hinintay siyang magising bago sila lumabas. Dinala niya siya sa isang restaurant para mag-order ng pagkain sa bangka. Nang gabi, lalo pang pinaganda ng paligid ang kanilang date at naging mas romantiko. Masaya silang nag-usap at nagkunwari pang nag-aartista. Pinuri ni Zhou Shengshen ang husay niya sa pag-arte. Biglang umulan kaya hinubad ni Zhou Shengshen ang kanyang damit para protektahan siya sa ulan. Nagbabad silang dalawa sa ulan hanggang sa makapasok sila sa sasakyan. Kumuha si Zhou Shengshen ng tuyong damit at tuwalya para kay Feng He upang magpalit at hindi magkasipon habang naghintay naman siya sa labas. Kahit hindi mahusay si Zhou Shengshen sa romantikong pananalita, sinasabi ng kanyang mga gawa ang lahat. Pagkatapos, siya naman ang nagpalit. Nang gabing iyon, lumabas si Feng He na nakasuot ng pajamas para hanapin si Zhou Shengshen. Ngunit pinuri lamang niya siya bilang maganda at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Naguluhan si Shi, hindi ba niya gusto ang mga bata? Kinaumagahan, sorpresang dumating sina Yuan Yuan at ang lolo di lola upang bisitahin si Shi. Ngunit si Zhou Shengshen ang nagbukas ng pinto. Dahil parehong nailang ang dalawang panig, ang tanging nagawa ni Shi ay sabihan si Zhou Shengshen na pumunta na sa Research Institute habang may oras pa. Lumabas siya at sinabi kay Zhou Shengshen. Dahil nakita na siya ng lolo di lola, kailangan niyang isama si Zhou Shengshen sa bahay ng kanyang mga magulang mamayang hapon upang magpaliwanag. Ito ang unang beses ni Zhou Shengshen na lumabas na may ganitong outfit at nakita pa ang parehong security guard noong nakaraang araw kaya nahiya siya ng husto. Sa kabilang banda, sinabi ng lolo kay Shi na kailangan niyang isaalang-alang ang damdamin ng kanyang mga magulang. Ang pamilya ni Zhou Shengshen ay hindi nagpakita upang makita ka tapos ginagawa mo ito. Mabilis na ipinagtanggol ni Yuan Yuan ang kanyang ate. Sa oras na ito, tinawag ni Wenxing si Wang Man para mag-usap. Gusto niyang magpatahi ng suite bilang regalo para sa isang tao. Hinila ni Shi si Yuan Yuan sa kwarto at sinabing nagparehistro na
sila ni Zhou Shengshen para magpakasal, kaya mayroon ang mga nakita niya. Agad namang sinabi ni Yuan Yuan na nag-usap na ang kanyang mga magulang at ang mga magulang ni Shi. Pinayuhan nila si Shi na makipaghiwalay kay Zhou Shengshen dahil hindi siya gusto ng pamilya nito. Ngunit ngayon nagparehistro pa siya para magpakasal. Hindi ba magagalit ang mga magulang nila? Samantala, nang dumating si Zhou Shengshen sa kumpanya, pinuri siya ng mga profesor at mag-aaral na nagmumukha siyang mas bata ngayon. Siya ay matapang na nagsabi na ito ang estilo na gusto ng kanyang asawa. Ang mga magulang ni Wenxing ay nakikipag-usap na ngayon sa tatay ni Meixing. Hindi maintindihan kung bakit napag-usapan ang relasyon ni Meixing. Nagkaroon ng ideya ang tatay ni Wenxing na pag-ugnain sina Meixing at Wenxing para magkakilala. Dahil mas pinahahalagahan ni Wenxing si Meixing kaysa sa kanyang kapatid na lalaki. Bukod pa rito, siya ang laging sumasalubong kay Meixing kapag dumating ito. Sinabi ni Wenxing na huwag magsalita ng ganoon ang kanyang tatay dahil nahiya siya. Ngunit nang sabihin ni Meixing na masyado siyang mabuti at hindi siya karapat-dapat, agad siyang nalungkot. Pagkatapos ng trabaho, sinundo ni Shi si Zhou Shengshen gaya ng napagkasunduan. Sinabi niya na ipinatawag silang dalawa ng kanyang mga magulang para maghapunan ngayong gabi. Ngunit paanong makakaharap ni Zhou Shengshen ang kanyang biyenan na may ganitong hitsura? Kaya't dinala niya siyang pauwi sa bago nilang bahay upang magpalit ng mas disenteng damit. Pagkatapos niyang tingnan ang halos 10 suit, nakapili rin siya ng isang vest na okay. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Shi. Pagdating doon, agad na hinila ng nanay si Shi sa loob ng kwarto para kausapin. Samantala, si Zhou Shengshen ay naupo at naglaro ng chess kasama ang tatay ni Shi. Pinayuhan ng nanay si Shi na tiyakin na hindi sila magsasama muna ng hindi kasal. Dahil hindi masyadong maganda ang soundproofing ng kwarto, narinig ito ni Zhou Shengshen at natigilan ng ilang segundo. Ang tanging nagawa ni Shi ay purihin si Zhou Shengshen na napakabuti at mananatili lamang siyang kasama ni Zhou Shengshen habang buhay. Pagkatapos manalo sa chess, masayang pumunta ang tatay upang magluto. Agad namang tumulong si Zhou Shengshen para mapalapit sa kanyang biyenan. Ayaw magtaga ni Shi kaya hinila na niya si Zhou Shengshen pauwi. Bago matulog noong gabing iyon, sinabi ni Zhou Shengshen na kailangan niyang umuwi ng maaga kinaumagahan dahil may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang magbalik-balik sa pagitan ng dalawang lugar sa lalong madaling panahon. Naunawaan siya ni Shi. Kinabukasan, maaga siyang naghanda ng pagkain para sa kanya sa daan. Masayang bumaba si Zhou Shengshen at ibinahagi ito kay Tiolin nang umuwi si Wang Man. Nakita niya si Wen Chuan na natutulog sa sofa. Nasa mesa ang kasunduan sa diborsyo nila ni Jiaijin. Napangiti si Wen Chuan nang makita ito. Humingi siya ng paumanhin at hiniling kay Wang Man na hayaan siyang matulog ng saglit pagkatapos ay isasama niya ito para makita ang lola. Hindi natiis ni Wang Man na hayaan siyang matulog ng ganoon kaya hinila niya ito patungo sa kama. Biglang marahang inalalaya ni Wen Chuan si Wang Man na umupo at nagpropose sa kanya. Sa biglaang proposal na ito, hindi nag-atubili si Wang Man na pumayag agad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamaneho, nakauwi na si Zhou Shengshen. Sinalubong siya ng tatay ni Meixing at sinabi na umuwi na rin ang mga lumang kaibigan ng tatay niya para matulungan siya sa trabaho. Nagising si Shi na masama ang pakiramdam. Dahil pakiramdam niya ay sinisipon siya, nagsuot siya ng face mask bago lumabas. Lumuhod si Wen Chuan sa harap ng lola at nagmakaawa na tanggapin nito ang kanyang pagpapakasal kay Wang Man. Ngunit nagpakita ang lola ng hindi pagkakontento sa kanyang mga aksyon. Ang dalawang kuya ni Wang Man ay hindi rin sang-ayon dahil natatakot sila na pahirapan ang pamilya ni Wen Chuan si Wang Man. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Meixing si Zhou Shengshen tungkol sa buhay mag-asawa nito. Naalala ni Zhou Shengshen ang masasaya at maliligayang sandali kaya napangiti siya. Alam ni Xiaoyu na may sipon ang kanyang matalik na kaibigan kaya binisita niya ito. Sinabi ni Shi na malamang ay dahil ito kay Zhou Shengshen na laging humihila ng kumot niya gabi-gabi kaya nagkasakit siya. Talagang napakapangahas niya. Pagkatapos mag-usap ng sandali, umalis si Xiaoyu para sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, maagang natulog si Shi dahil sa pagod. Medyo nag-alala si Zhou Shengshen nang mag-text siya at hindi ito sumagot. Kahit na alam niyang natutulog ito. Biglang may nag-text na nagsasabing dinala si Shi sa ospital. Walang pag-aalinlangan, agad na nagmaneho papunta roon sina Meixing at Zhou Shengshen. Sa kabilang banda, hindi komportable si Shi nang malaman niyang kasama ni Direktor Wang si Milin. Lumapit si Direktor Wang at inalok siya ng gamot pampababa ng lagnat. Agad na tumanggi si Shi dahil natatakot siyang baka isipin nitong gusto niya ito. Maya-maya, dumating na si Zhou Shengshen sa ospital at nakita si Direktor Wang. Walang sabi-sabi, pumasok agad siya para makita si Shi. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan nito. Tinanong ni Direktor Wang kung pwede siyang manatili kasama ni Shi ngayong gabi. Nagulat si Zhou Shengshen at tila sinabing, ako ang asawa niya, kailangan pa bang magtanong? Umalis na rin si Meixing para bigyan ng pribadong oras ang dalawa. Lumabas si Zhou Shengshen at nagtanong sa nurse. Nalaman niyang wala ng bakanting kwarto. Kaya tumawag siya para mag-book ng kwarto sa Central Hospital para sa kanyang asawa. Nang maihatid si Shi sa mas magandang ospital, saka lang kumalma si Zhou Shengshen. Sa oras na ito, hinanap ni Wenxing si Lin Fei para sanduin si Meixing dahil lasing na ito. Agad na pumayag si Lin Fei at umalis. Ngunit sa daan pa uwi, nakasalubong sila ng mga magnanakaw. Kahit ibinigay na nila ang lahat ng mahahalagang bagay na dala nila, sinaktan pa rin si Lin Fei. Nang tumulong si Meixing, mas malala pa ang inabot niya. Sa kabutihang palad, dumating si Tiolin at iniligtas sila sa tamang oras. Pag-uwi, tinakpan ni Lin Fei ang kanyang sugat para hindi mag-alala si Wenxing. Sinabi niya na nakauwi na si Meixing ng ligtas, saka palang kumalma si
Wenxing. Nang magising si Shi, nandoon agad si Zhou Shengshen. Sinabi ni Shi na masaya siyang nagpakasal dahil may nag-aalaga sa kanya ng buong puso. Tulad ni Zhou Shengshen noon, mag-isa lang siyang nagpapagaling kapag nagkakasakit ng walang kasama. Pagkatapos, umupo si Zhou Shengshen sa upuan upang matulog. Hindi makatulog si Shi kaya ginising niya ito para mag-usap. Nagpanggap si Zhou Shengshen na hindi siya narinig para tuksuhin ito. Kaya, niyakap ni Shi ang kumot at sumama sa kanya para matulog. Dahil hindi ko ikaw mayakap, hindi ako makatulog. Kinaumagahan, nagluto si Zhou Shengshen ng almusal para kay Shi. Nagtanong si Shi, ngayon, magkasama na tayong nakatira, tama? Alam ni Zhou Shengshen kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Tama nga, gusto niyang paghiwalayin ang mga gawaing bahay. Sabi ni Shi, gusto kong magsuot ng damit, ngunit ayaw kong maglaba at magsampay. Gusto kong magluto, ngunit ayaw kong maghugas ng pinggan. Nang marinig iyon, nakita na ni Zhou Shengshen ang kanyang kinabukasan. Kaya, tumayo siya at naghugas ng pinggan habang pinapanood naman siya ni Shi. Pagkatapos, hinintay ni Zhou Shengshen siyang magtrabaho. Ngayon, gusto niyang ipakita sa kanya ang lugar ng kanyang trabaho. Una ay ang control room at ang recording studio. Ipinaliwanag ni Shi kay Zhou Shengshen kung paano siya nagtatrabaho doon. Pagkatapos, dinala niya ito upang makita ang ibang mga lugar. Pagkatapos, umakyat silang dalawa sa rooftop upang magpahangin. Ibinigay ni Zhou Shengshen ang kanyang bank card kay Shi. Sa tuwing sumasahod siya, hindi na ito makakatakas sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Shi at sinabing marunong din si Zhou Shengshen umintindi. Hindi sinasadyang dumaan si Direktor Wang. Siyempre, hindi gusto ng dalawa ang isag-iisa. Agad na niyakap ni Shi si Zhou Shengshen at sinabing trabaho lang ang relasyon nila. Sinabi niyang gusto niyang makita siyang nagsiselos at niyakap niya ito para mabawasan ang inis niya. Ngayon, mahina na ang lola ni Zhou Shengshen. Ngunit nang marinig niyang uwi ang kanyang apo at asawa nito para maghapunan sa katapusan ng linggo, agad siyang gumaling. Sinabi niya sa stepmother ni Zhou Shengshen na maging mabait kay Shi. Nagsisisi siya na naging masama ang pagtrato niya sa kanyang manugang noon. Kaya, pinaalalahanan niya ang nanay ni Zhou Shengshen na huwag siyang tularan. Nang gabing iyon, walang magawa ang nanay ni Zhou Shengshen dahil sa sinabi ng lola at umasa na lamang siya sa alak upang mapawi ang kalungkutan. Lumapit ang kanyang asawa at nakipag-inuman at nakipag-usap sa kanya. Ngayon, lumabas sina Zhou Shengshen at Shi para magpahangin. Dumating sina Meixing at Wenxing upang sunduin sila para sabay-sabay ng umuwi at kumain. Ngayon ang unang pagkakataon na makakasama ni Shi sa hapunan ang pamilya ni Zhou Shengshen. Pagkatapos kumain at mabusog, nagkwento ng nakakatakot si Meixing kay Wenxing para maglibang. Pumasok si Shi para makisaya. Binanggit ni Wenxing ang post ni Meixing tungkol sa paghahanap ng asawa, kaya napahiya ito at inilabas siya para uminom ng gamot. Nang gabing iyon, hindi sanay si Shi sa kama, kaya natulog siya sa sofa ulit. Dahan-dahang binuhat siya ni Zhou Shengshen papunta sa kama para mas komportable siya. Kinabukasan, pinatay ni Zhou Shengshen ang alarm, kaya nahuli si Shi sa paggising. Tiniklop niya ang kumot at Lian Hui ang nagbigay sa kanya ng almusal. Sabi niya, kakaiba ang biological clock ni Shi kumpara rito, kaya walang sinuman ang pinayagan niyang gisingin ito. Tinikman ni Shi ang lutuin ni Lian Hui at talagang nagustuhan niya. Gusto niyang humingi ng resipe para ipagluto ang kanyang asawa. Walang tanong-tanong, agad na pumayag si Lian Hui. Sinabi pa ni Lian Hui na dapat siyang magpalutang ng mga lantern sa ikapitong buwan ng kalendaryong lunar. Sa oras na ito, may hinahanap si Zhou Shengshen. Lumabas na ito ang matagal na niyang iningatang kwintas. Balak niyang iregalo kay Shi, ngunit hindi angkop dahil ikapitong buwan ng kalendaryong lunar. Pagkatapos, umakyat siya para makita si Shi at nakipag-usap dito para hindi siya mainit. Sinabi ni Zhou Shengshen na gusto nang umuwi ng lola ngayong araw, kaya sasamahan niya itong ihatid ang lola. Tumango si Shi bilang pagsang-ayon. Pinayuhan siya ng stepmother na huwag sasabihin sa lola ang tungkol sa kalagayan ni Wenxing. Pumayag siya at inihatid ang lola pauwi. Pag-uwi niya ng gabi, sinabi ng doktor na humina na ang kalusugan ni Wenxing. Bago siya umuwi, nagmungkahi sina Meixing at ang lahat na mag-heart transplant para kay Wenxing. Nang gabing iyon, nagpalutang si Shi ng mga lantern kasama si Wenxing tulad ng ipinangako. Tinanong ni Wenxing kung sakaling mawala siya sa mundo, hindi na kailangan pang bumisita nila ng kanyang kuya. Sapat na ang alalahanin lang siya sa kanilang puso. Sinabihan siya ni Shi na huwag magsalita ng walang kabuluhan. Pinaalalahanan ni Shi si Wenxing at napansin na masyadong malamig ang kamay nito, kaya gusto na niya itong uwi. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog si Shi sa ilog. Hindi marunong lumangoy ang tiyo na kasama nila, kaya napilitan si Wenxing na tumalon para sagipin siya. Nagkataong dumaan sina Lian Hui at Lin Fei kaya tumakbo sila para tumulong. Agad na dinala si Shi sa bahay para gamutin. Si Wenxing naman ay may mataas na lagnat na hindi bumababa. Ang housekeeper ay walang nagawa kundi hanapin si Meixing para humingi ng tulong. Sa nakita ni Zhou Shengshen kay Shi, labis siyang nabalisa, ngunit wala siyang magawa. Nagbantay siya kay Shi hanggang umaga. Kitang-kita ang eyebags niya dahil sa puyat. Pagkatapos, umakyat si Tiolin para kumbinsihin siyang kumain para magkaroon ng lakas. Pagkatapos mag-isip-isip, nagdesisyon siyang umupo at kumain. Pagkahawak niya ng mangkok, nagising si Shi. Agad na lumapit si Zhou Shengshen para tingnan ang kalagayan nito. Tumawag siya ng doktor at sinabihan si Lian Hui na maghanda ng pagkain para kay Shi. Ngayon, umuwi si Wen Chuan para bumisita, kaya espesyal siyang kinausap ni Zhou Shengshen. Ang mga panauhin naman ay umalis na. Naghihinala si Zhou Shengshen na may kinalaman si Wen Chuan sa nangyari kay Shi. Pagkatapos, may sinabi si Zhou Shengshen kay Wen Chuan na nagpagalit dito at tumaob ang upuan. Lumapit si Meixing at sinabing baka aksidente lang ang nangyari kay Shi. Dahil ang nagpapaandar ng bangka ay tao ni Tiolin maya-maya, dumating si Wenxing para
humingi ng pahintulot kay Zhou Shengshen na bisitahin si Shi. Gusto niyang personal na humingi ng tawad kay Shi. Pumayag si Zhou Shengshen, ngunit kailangan niya munang kunin ang opinyon ni Shi bago niya papasukin si Wenxing. Nang makita si Shi, umiyak ng umiyak si Wenxing at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinabi ni Shi na kasalanan niya dahil sa kanyang kapabayaan para aliwin ang kawawang bata. Pagkatapos, iniuwi ni Mixing si Wenxing. Tumakbo si Lin Fei at sinabi kay Zhou Shengshen na may problema ang lola. Inutusan ni Zhou Shengshen si Lin Fei na bantayan si Shi at tumakbo siya papunta sa lola. Nang makita ng stepmother kung gaano niya kamahal ang lola, naawa rin siya kay Zhou Shengshen. Lumabas si Zhou Shengshen at sinabing pamilya ko si Shi. Ang gusto lang niya ay maging maganda ang relasyon ng dalawang pamilya. Kinaumagahan, kumuha si Zhou Shengshen ng isang mangkok ng congee at sinubuan si Shi. Kinuha niya sa aparador ang kahon na hinanap niya dati. Sa loob nito ay isang safety baton. Isinuot niya ito kay Shi at tinanong kung paano siya nahulog sa tubig. Sinabi niya na dahil hindi nakatayo ng maayos si Wenxing kaya inalalayan niya ito at sa kasamaang palad ay nahulog siya. Alam ni Shi na 2 araw nang hindi natutulog si Zhou Shengshen kaya sinabihan niya itong matulog muna sa kama kasama siya sandali. Ngunit ang sandali ay mula umaga hanggang gabi. Nang magising si Zhou Shengshen, sinabi ni Shi na gusto niyang bisitahin ang lola kinaumagahan. Sinabihan siya ni Zhou Shengshen na maghanda siya dahil maaaring hindi siya makilala ng lola sa pagkakataong ito. Kinabukasan, pagdating ng dalawa sa bahay ng lola, nakita nila ang stepmother doon. Sa pagkakataong ito, naging napakabait at nag-alala ang lola kay Shi. Kinabahan siya ng kaunti rito. Pagpasok ng dalawa, nakita nila sina Wenchuan at Jijen na bumibisita rin sa lola. Tama nga, pagkakita ni lola kay Shi, hindi niya ito nakilala. Sinabi ng lola na umupo sila at pinayuhan ang magkapatid. Kapag bata pa, huwag mag-away dahil sa mga material na bagay. Agad namang sinabi ng magkapatid na maganda ang relasyon nila para hindi mag-alala ang lola. Kahit hindi nakilala ng lola si Shi, gusto pa rin niya ito nang makita siya. Nang gabing iyon, pumunta ang housekeeper at sinabing inaanyayahan silang dalawa ng nanay na magsaa kinaumagahan. Kinaumagahan, sinabi ng stepmother na dati, si Zhou Shengshen ay puro laboratory lang ang alam. Hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan ni Shi si Zhou Shengshen. Hindi nag-atubili si Shi na sabihin na minsan ay napakaakit at napakaamo ni Zhou Shengshen. Ikinuwento niya ang mga ginawa ni Zhou Shengshen para alagaan siya. Napatawa ang nanay nang marinig iyon. Ngunit pagkatapos noon, sinabi pa rin niya na hindi nababagay si Shi sa bahay na ito. Isinalaysay niya ang nakaraan ng mga magulang ni Zhou Shengshen at ng kanyang pamilya upang kumbinsihin siyang umalis. Dumating din sina Wenxing at Jijen para humingi ng tsaa. Pagkatapos, pinalibutan ng lahat si Zhou Shengshen upang panoorin siyang magpakita ng kanyang talento sa pagpinta. Ipinta niya ang isang lotus flower na katulad ng kay Shi. Sa pagtingin sa pinta, alam ng nanay ni Zhou Shengshen na gusto niyang sabihin na mahal niya si Shi ng buong puso. Dahil hindi siya mahusay magsalita, gusto niyang ipahayag ito sa pamamagitan ng pinta. Kinaumagahan, hiniling ni Shi kay Lian Hui na maghanda ng kaunting pagkain at tradisyonal na gamot na insik para kay Zhou Shengshen. Kahit ayaw niya, paano siya makakatanggi kung ang may-ari ng bahay ang nagsabi? Nakita kong masyado siyang abala sa trabaho, kaya gusto kong baguhin ang atmosfera. Inihiga niya ito sa upuan upang maghanda para sa isang romantikong tagpo. Biglang umakyat si Lian Hui at tinawag si Zhou Shengshen para sabihin ang isang bagay. Sinabi ni Zhou Shengshen na may problema sa pamilya kaya aalis lang siya sandali. Pumayag naman si Shi, bigla niyang hinawakan ang kanyang tiyan at tila masakit ito. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Shi dahil sa sakit ng tiyan. Si Zhou Shengshen naman ay nasa ospital kasama si Wenxing mula gabi hanggang umaga. Dahan-dahang nagising si Wenxing at ginamitan ng senya si Zhou Shengshen gamit ang kanyang kamay. Gusto niyang umalis na ito agad dahil may sarili pa itong buhay. Hindi natiis ni Zhou Shengshen kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Tinawag ni Shengren si Zhou Shengshen para lumabas at ipaalam sa kanya na masama ang pakiramdam ni Shi kagabi. Kaya, dali-dali siyang umuwi mula sa kanyang kapatid na babae hanggang ngayon sa kanyang asawa na nagkakasakit. Mukhang unti-unti nang naubusan ng lakas si Zhou Shengshen. Tinawag ni Mixing si Zhou Shengshen para mag-usap. Sinabi niya kay Zhou Shengshen na kung hindi ito komportable rito, pumunta na lang sa Shanghai. Si Wenxing ay nandoon na kasama niya. Pagkatapos, dinala ni Zhou Shengshen si Shi sa Shanghai para magpagaling. Gumanda na ang kalagayan niya, kaya nagising na siya. Tinulungan siya ni Zhou Shengshen na umupo ayon sa gusto niya. Tinawag ni Shi na lumapit si Zhou Shengshen sa kanya para mayakap niya ito. Nag-usap silang dalawa ng mahinahon. Pagkatapos ng isang gabing mahimbing na tulog, maagang nagising si Zhou Shengshen. Dahan-dahan siyang umupo at inilagay ang kwintas ng lola sa tabi ni Shi. Nag-apply din siya ng leave para manatili sa bahay at alagaan si Shi. Nang magising si Shi, inihanda niya ang almusal nito. Maya-maya, bumisita si Xiaoyu at Du Feng. Nang makita ang pagbabalat ng prutas para kay Xiaoyu, alam ni Shi na may pag-unlad na ang dalawa. Lumabas si Zhou Shengshen upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Shi. Nang makita ni Xiaoyu na napakabuti ng asawa ng kanyang matalik na kaibigan, lumingon siya at tinitigan ang kanyang kasintahan. Tingnan mo yan. Kinaumagahan, inimbitahan ni Shengren si Lin Fei at Lian Hui na pumunta sa Shanghai. Sinundo rin niya ang lola at si Yuan Yuan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagmamaneho, nakarating na sila sa bahay ni Shi. Nagulat si Zhou Shengshen nang buksan niya ang pinto at makita ang lahat. Agad niyang pinapasok ang lahat at sinabi kay Shi. Pagkatapos magbihis, lumabas si Shi para batiin ang lahat. Gusto niyang mag-book ng hotel para sa lahat para may tulugan sila ngayong gabi. Ngunit lahat ay nagbigay ng dahilan upang manatili roon. Nang gabing iyon, masayang nanood ng pelikula ang lahat. Maingat na naghanda si Zhou Shengshen ng prutas para sa buong pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ni Zhou Shengshen ang paa ng lola upang makatulog ito ng
komportable. Kilalanin man niya o hindi si Shi, lagi niyang pinupuri na isa itong magandang babae. Kapag nagkaanak siya, siguradong magiging anghel ito. Kinabukasan, maagang nagising si Shi para maghanda ng almusal para sa lahat habang kumain naman si Zhu Shengshen sa Research Institute. Nakita ng mga mag-aaral na si Master ay laging naglalaan ng kanyang sarili sa trabaho. Gumagastos pa ng sarili niyang pera para bilhin ang mga kulang sa laboratory. Kaya, nagkaisa sila at inanyayahan si Zhu Shengshen sa masasarap na pagkain. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbisita, dumating na ang araw ng pag-uwi ng lola. Sinabi ni Zhu Shengshen kay Shi na malapit nang bumisita sa Shanghai ang kanyang mga tito at tiya. Sabi ni Shi, ito na ang maituturing na formal na pagkikita ng mga matatanda. Pagkatapos ng ilang araw, dinala ni Zhu Shengshen ang kanyang mga tito at tiya sa bago nilang bahay upang makilala ang mga magulang ni Shi. Ang kalagayan ni Wenxing ay hindi bumubuti kaya kailangan siyang pumunta sa Shanghai para magpagamot. Alam ni Meixing ang nararamdaman niya kaya siya na mismo ang bumuhat dito papunta sa sasakyan para maging sweet sila. Nang malaman ni Zhu Shengshen na pupunta si Wenxing sa Shanghai para magpagamot, sinabi niya kay Shi. Labis na nag-alala si Shi kaya sinabihan niya si Zhu Shengshen na bisitahin ang bata kinaumagahan. Kinabukasan, nag-dry fitting muna sila ng kanilang damit kasal. Nakipag-usap si Shi sa lola at nalaman niyang buntis si Wang Man. Labis siyang nagulat kaya tinanong niya si Zhao Shengshen. Sinabi niyang kay Wen Chuan ang bata. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa ospital para bisitahin si Wenxing at dinala ang bata sa labas para magpainit sa araw. Kasabay nito, sabay silang nag-usap at nagbigay ng inspirasyon sa bata. Pag-uwi ni Shi, tinanong niya si Zhao Shengshen, talaga bang gusto ni Wenxing si Meixing? Sumagot si Zhao Shengshen na, tama. Pero hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Meixing para kay Wenxing. Nawala ng gana si Shi, kaya sinabi niya kay Zhao Shengshen na kumain sila. Kinabukasan, gumising si Zhao Shengshen para magtrabaho tulad ng dati at binigyan siya ni Shi ng jacket dahil malamig. Pagkatapos, sinabi niya kay Zhao Shengshen na hintayin munang matapos ang operasyon ni Wenxing bago planuhin ang kasal. Mahal ni Zhao Shengshen ang kanyang asawa, kaya pumayag siya. Inalikan niya ito sa pisngi bago umalis para magtrabaho. Nakipagkape si Shi sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Xiaoyu na gusto niyang magpakasal kay Du Feng. Nagulat si Shi nang marinig niya ito kay Xiaoyu. Gusto bang magpakasal agad ng matalik kong kaibigan para maging pantay kami? Sa kabilang banda, naghanda si Meixing ng pagkain para kay Wenxing at lumabas sandali. Dahil alam ni Wenxing na mahilig siyang uminom ng alak, binigyan niya ito ng gamot panlunas sa hangover. Pagkatapos, dumating din si Wen Chuan para magbigay ng pagkain na gusto ni Wenxing. Nang gabing iyon, naghanda si Zhu Shengshen ng isang napakaromantikong hapunan para kay Shi. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, may natanggap siyang tawag. Mabilis silang pumunta sa ospital para hanapin si Wen Chuan. Walang salitang binanggit si Zhao Shengshen at agad na sinuntok si Wen Chuan sa mukha. Lumapit ang doktor, ibinigay kay Zhao Shengshen ang datos at sinabing kung hindi dahil dito, naoperahan na sana si Wenxing noong nakaraang araw. Sa daan pa uwi, ipinaliwanag ni Zhou Shengshen ang lahat kay Shi, na si Wen Chuan mismo ang nagpalit ng datos. Ang layunin ay upang ibaling ng lahat ang atensyon kay Wenxing at mapabayaan ang problema sa kanyang accounting records. Sa kabilang banda, katatapos lang magtrabaho ni Meixing nang tumawag si Zhou Shengshen. Hindi nagtagal, nakipagkita si Meixing kay Zhou Shengshen para linawin ang lahat. Pumasok si Shi sa loob at nagbigay ng pribadong oras para sa dalawa. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng pagkabali. Agad siyang tumakbo palabas at nakita si Meixing na galit na galit. Pagkatapos, humingi ito ng tawad at umalis. Niyakap ni Shi si Zhou Shengshen para aliwin siya. Naligo si Zhou Shengshen para gumaan ang pakiramdam. Pumasok din si Shi para tulungan siyang maghugas ng buhok. Sinabi ni Zhou Shengshen na gusto niya itong yakapin. Hindi na siya nag-atubili at tumalon sa bathtub para yakapin si Zhou Shengshen. Tama nga, sa yakap niya, gumanda ang pakiramdam ni Zhou Shengshen. Kinaumagahan, nagpunta silang dalawa sa ospital at nakita si Meixing. Pumasok si Zhou Shengshen para bisitahin si Wenxing habang naupo naman si Shi sa labas at nakipag-usap kay Meixing. Plano niyang sabihin ang totoo na gusto siya ni Wenxing. Ngunit bago pa siya nagsalita na si Meixing. Pagkatapos ng operasyon, aalisin niya si Wenxing sa pamilyang Zhu at aalagaan niya ito ng mabuti. Medyo gumaan ang loob ni Shi nang marinig iyon. Tila tuliro si Zhu Shengshen nang lumabas at sinabing gusto ni Wenxing na makipag-usap sa kanilang dalawa. Tinawag ni Wenxing si Shi at sinabing may recording si Meixing sa kanyang telepono. Pagkatapos ay sinabihan siyang lumabas upang makapag-usap silang dalawa ni Meixing ng pribado. Lumabas si Shi at pinakinggan ang recording na naglalaman ng pag-amin at paghingi ng tawad ni Wenxing. Inihayag niya na ang pagkahulog ni Shi sa tubig ay sinadya niya. Gusto ni Wenxing na gamitin ang paraang iyon upang mapilitang umalis si Zhu Shengshen sa bahay at umalis kasama si Shi. Ito ay dahil ayaw niyang makitang nag-aaway sina Wen Chuan at Zhu Shengshen. Sa loob, pinaalalahanan ni Wenxing si Meixing na siguraduhin niyang pangangalagaan niya ng mabuti ang kanyang kalusugan. Nag-aalala siya kaya ibinigay niya rito ang bote ng gamot panlunas sa hangover. Hindi napigilan ni Meixing ang kanyang damdamin kaya napaiyak siya. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Wenxing at ikinuwento ang mga nakakatuwang bagay sa nakaraan upang aliwin siya. Ngunit pagkatapos, natanto niyang nawala na si Wenxing. Ang nanay at si Shi ay labis na nalungkot at umiyak. Si Zhou Shengshen na nakaupo sa labas ay natanto rin kaya halos bumigay na rin siya. Pagkaraan, dumating si Wen Chuan at walang pag-aatubiling sinaktan ni Zhou Shengshen si Wen Chuan hanggang sa magkabukol-bukol ito. Kailangang umawat ang nanay para tumigil siya. Bigla, nakita niyang dumudugo ang paa ni Wang Man kaya tumawag siya ng doktor. Ang pagpanao ni Wenxing ay nagdulot ng pagkatuliro sa lahat. Nang marinig ang balita, agad na dumating si Xiaoyu upang aliwin ang kanyang sarili. Ngunit sa daan pa uwi, nakita niya si Du Feng. Natuklasan niya ang tunay na pagkatao ng kanyang kasintahan kaya kinwestiyon niya ito.
Kinailangan siyang hilahin ni Shii para walang mangyari. Nang gabing iyon, naglakad si Meixing ng mabigat ang mga hakbang. Pumunta siya sa tulay at umupo sa lugar kung saan laging naghihintay si Wenxing sa kanya. Biglang lumapit si Wenxing upang aliwin siya. Ngunit napagtanto niyang ilusyon lamang iyon. Kinaumagahan, naghanda si Shii ng almusal para kay Zhou Shengshen, ngunit 2 subo lang ang kinain niya at sinabing busog na siya. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa istasyon ng pulisya para makipag-ugnayan kay Du Feng, ngunit wala rin namang nalutas. Samantala, pinilit ng tiyo dalawa si Wen Chuan na lumuhod sa harap ng altar at pinalo ito ng walang awa. Inamin ni Wen Chuan na siya ang may kasalanan sa lahat kaya wala siyang objection. Pagkatapos, nag-away silang dalawa. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyu ay nalulungkot nang tumawag si Shii. Humiling si Shii na tawagan niya si Du Feng upang alamin kung nasaan si Zhou Shengshen. Labis na nag-aalala si Shii dahil umalis si Zhou Shengshen kaninang umaga at hindi pa nakakabalik. Ngunit dahil sa pagtatago ni Du Feng ng kanyang pagkakakilanlan, nagalit si Xiaoyu sa kanya kaya hinarangan niya ang kanyang numero. Sa katunayan, dahil sa lumalaking sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid, si Zhou Shengshen ay nakaupo ng tulala at inaalala ang imahe ng kanyang kapatid sa ibaba ng apartment. Bumaba si Shii at hinikayat siya bago siya umuwi. Pagdating sa bahay, agad na nagdahilan si Zhou Shengshen na pagod at gustong matulog. Sa katunayan, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon kaya umiyak siya ng malakas upang maibsan ang sakit. Naunawaan ni Shii ang kanyang nararamdaman kaya hindi na niya ito inabala. Ihintayin ang gabi bago pumasok si Shii at gisingin siya para kumain. Dahil sa pag-aalaga ni Shii, bahagyang umiti si Zhou Shengshen. Kumuha pa siya ng sabaw para kainin nila ng magkasama. Kinabukasan, pumunta si Shii at Xiaoyu sa tindahan upang bumili ng 2 babaeng alimango bilang alaga at regalo kay Zhou Shengshen. Pagkatapos, dumating si Du Feng upang bumisita. Alam ni Shii ang layunin ni Du Feng kaya nagdahilan siyang matutulog upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Sinubukan ni Du Feng na makipag-usap at humingi ng tawad kay Xiaoyu. Sa huli, ang pagiging tapat ni Du Feng ay nagdala ng pagpapatawad ni Xiaoyu. Pagkatapos noon, hinanap ni Du Feng si Zhou Shengshen upang makipag-usap sa ospital. Ngunit ayaw ni Zhou Shengshen na pag-usapan iyon sa bahay. Nang makabalik ang dalawa, muling naglaan ng oras para sa isa't-isa si Zhou Shengshen at Shii. Kinabukasan, binisita nilang dalawa ang lola. Lito pa rin ang lola, kaya inakala niyang ibang babae si Shii. Tinanong pa niya si Shii kung may kasintahan na siya. Kung wala pa, maaari ba siyang tulungan para hindi na maging single ang apo niya? Agad na sinabi ni Shii na, makikipagkilala kami, lola. Sa hapagkainan, nagkunwari silang magpapakilala sa isa't-isa na para bang nagliligawan sila para pasayahin ang lola. Nang gabing iyon, naghahanda na silang mag-sweet talk nang pumasok ang batang si Shengren nang hindi kumatok kaya nawala ang kanilang mood. Sinabi ni Shengren na natatakot siya sa multo, kaya humingi siya ng pahintulot na makatulog kasama sila. Siyempre, hindi pumayag si Zhou Shengshen pero pinayagan pa rin ni Shii ang bata na matulog sa kanilang silid. Kinabukasan nagkaroon ng pagtatalo sa Research Institute. Nagtanong si Zhou Shengshen sa kanyang estudyante kung anong nangyayari at nalaman na ginamit ng kumpanya ng lalaki ang kanilang teknolohiya nang hindi nagbabayad. Pumunta si Zhou Shengshen upang tanungin ang katotohanan, ngunit ininsulto lang siya ng lalaki at umalis. Sinabi na nakatayong estudyante kay Zhou Shengshen na matagal nang napabalitang tuso ang kumpanyang iyon. Pag-uwi, ikinuwento niya kay Shii ang nangyari sa Research Institute. Mahirap makahanap ng ebidensya para isampa ang kaso, ngunit madaling nakaisip si Zhou Shengshen ng neutral na solusyon. Kaya, kinabukasan ng umaga, pumunta ang lalaki mula sa kabilang kumpanya upang humingi ng tawad kay Zhou Shengshen. Kahapon, ang tapang-tapang niya, ngayon naman nakayuko at hindi makatingala. Kumakain si Zhou Shengshen sa kantin nang mapanood niya sa TV ang mga larawan ni Shii sa seremonya ng parangal. Nang makita niya iyon, labis siyang nagmalaki. Pagkatapos, tinawag siya ni Shii palabas para makipag-usap. Niyakap niya si Zhou Shengshen at humiling na tulungan niya ang kanyang biyenan. Gusto siyang imbitahan ng tatay niya sa isang naka-schedule na simposyum upang palitan ang panauhing hindi makakarating. Paano siya makakatanggi sa kahilingan ng kanyang asawa? Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa simposyum. Hindi inaasahang pagdating niya roon, maraming tao ang nakakilala sa kanya at humingi ng autograph, habang pinagsisikapan naman ni Zhou Shengshen na tapusin ang simposyum. Gusto siyang tanungin ng mga estudyante pero humingi siya ng paumanhin dahil naghihintay ang kanyang magandang asawa sa baba. Paglingon niya, nakita niyang kumikindat sa kanya si Shii. Pag-alis, pinuri ni Shii si Zhou Shengshen na napakagwapo habang nagtuturo at hinalikan siya sa pisngi na ikinahiya niya sa harap ng mga estudyante. Kinabukasan, inihatid ni Shii si Zhou Shengshen sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nagmamaneho, ipinagmalaki ng tatay niya kay Zhou Shengshen na napakaganda ng asawa niya, hindi birong dating campus beauty queen. Ngunit hindi papayag si Zhou Shengshen na magpatalo. Sa halip, sinabi niyang mas maganda ang asawa niya. Nang gabing iyon, hindi maalis ni Zhou Shengshen ang kanyang tingin sa mga larawan ni Shii noong bata pa siya. Kaya ng gabing iyon, binigyan ni Shii si Zhou Shengshen ng gabing umabot sa langit. Kinabukasan, hinanap niya si Zhou Shengshen dahil matagal na siyang nag-almusal at hindi pa nakakabalik. Lumabas na nakaupo siya at naglalaro ng chess kasama ang mga masters at hindi siya natalo sa anumang laro. Matagal na siyang hinanap ni Shii bago siya nakita at ipinakilala niya sa mga tiyuhin at tiyahin na ito ang kanyang fan. Pag-uwi nila sa apartment, sinabi ni Shii sa kanya na maghagdan sila. Dahil dati siyang may social phobia, kaya takot siyang sumakay ng elevator. Sa harap ng pinto, niloko ni Shii si Zhou Shengshen na nagtapat siya ng pag-ibig sa isang tao sa harap mismo ng pintong iyon. Nang makita ang mukha ni Zhou Shengshen na nagsiselos, hindi mapigilan ni Shii ang tumawa.
Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa gawaan ng kahoy ni Zhou Shengshen para maglibot. Ngunit ngayon, si Shi na ang may-ari ng lugar. Sabi ni Zhou Shengshen na lahat ng shares niya ay kay Shi. Pati ang bahay sa Shanghai ay kanya rin. May tuturing itong regalo na gustong iwan ng mga biyolohikal niyang magulang para sa magiging manugang nila. Nagpapasalamat si Shi sa kanyang mga biyenan. Pagkatapos, tinukso niya si Zhou Shengshen na kung hindi na niya siya kailangan balang araw, wala na siyang matitira. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ni Zhou Shengshen at nakita nilang naghihintay ang kanyang ina at mga tiyuhin. Sinabi lang niya kay Shi na kailangan niya lang kausapin silang lahat sandali. Samantala, gumawa si Wang Man ng ilang mooncakes at sinabihan ang kanyang kuya na pumunta sa ancestral hall ng pamilya Zhao kasama niya. Kumuha ng saa si Lian Hui para kay Shi at sinabing kapag kasal na sila, siya na ang mamamahala sa mga gawain sa pamilya. Pagkatapos, pumasok si Zhou Shengshen at inanyayahan si Shi na bisitahin ang lola kasama niya. Narinig niya kasing ayaw umalis ng lola sa maliit niyang bahay. Kung pupunta tayo roon, baka maayos natin ito. Hindi nag-atubili si Shi at agad na pumayat. Nagpunta silang dalawa sa bahay ng lola at sa pagkakataong ito ay nakilala niya si Shi. Ngunit tinanong niya kung nasaan ang anak niya. Para hindi na malungkot ang lola, sinabi na lang ni Zhou Shengshen na nag-aaral sa bahay ang anak niya. Umupo si Shi at sinubukang kumbinsihin ang lola na umuwi sa ancestral hall para kumain. Hindi naman siya masyadong nahirapan at nagtagumpay si Shi. Nang araw na iyon, nakipagkita si Wang Man kay Wen Chuan. Dahil ilang araw silang hindi nagkita, inaya niya si Shi na kumain ng pansit. Sinabi ni Wen Chuan na kailangan na lang nilang hintayin ang pasaporte at aalis na sila. Hindi sumang-ayon si Wang Man sa sinabi niya. Inalok niya si Wen Chuan ng mooncake. Pagkatapos, sinabi niya na sa buhay, hindi lang para sa sarili dapat mabuhay kundi para rin sa pamilya at mga kaibigan. Naintindihan ni Wen Chuan ang ibig sabihin ni Wang Man. Hindi siya makakaalis kasama ni Wen Chuan dahil kay Wen Xing at sa pamilya. Labis na nagalit si Wen Chuan. Nang gabing iyon, nakipag-usap sandali si Shi sa lola bago pumunta sa kanyang silid. Umakyat si Zhou Shengshen sa kama at tinanong siya kung gusto niyang magka-baby. Dahil sa biglaang tanong, nahihiya lang na sumagot si Shi nang. Naisip ni Zhou Shengshen na tila tama ang gabing iyon. Pagkatapos marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Shi at humiga siya. Kaya nagkaroon sila ng isang napaka-passionate na gabi. Sa kabilang banda, si Wen Chuan ay nalulungkot na nakaupo sa harap ng pinto dahil kay Wang Man. Kinabukasan, ibinigay ng nanay ang lahat ng susi ng ancestral house kay Zhou Shengshen at sinabing ibigay kay Shi. Isa lang ang hiling niya na alagaan niya ng mabuti ang kanyang kapatid. Sinabi ni Zhou Shengshen na gusto niyang makipag-usap ng pribado sa nanay ng gabing iyon. Pagkatapos patulugin ni Shi ang lola, lumabas siya at humingi ng regalo kay Zhou Shengshen para sa kasal. Iyon ay isang pader sa silid aklatan. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang magsulat sa pader na iyon. Dahil paparating si Lian Hui, hiniling ni Zhou Shengshen na maghanda siya ng panulat at tinta para kay Shi. Nang gabing iyon, dinala ni Zhou Shengshen si Shi sa silid aklatan upang matanggap niya ang regalo. Sinabi niya kay Zhou Shengshen na umupo at magbasa at siya na ang bahala rito. Dahil hindi mababago ang pagsusulat sa dingding, napakaingat niya sa bawat salita. Pagkatapos ng mahabang panahon, halos napuno na ng sulat ang dingding. Sa pagkakataong ito, pagod na rin ang kamay niya, kaya umuwi na silang dalawa. Pagkatapos, nagpunta si Zhou Shengshen sa nanay niya para makipag-usap. Sinabi niya na pumunta ang pulisya kay Meixing para pag-usapan si Wen Chuan. Natuklasan ng pulisya na si Wen Chuan ay iligal na nangolekta ng pondo at nangungutong. Ngunit ang pangunahing kondisyon ay dapat kumbinsihin niya si Wen Chuan na umamin sa kasalanan. Hindi alam ng nanay ang sasabihin, kaya sinabi niyang kailangan niya pang mag-isip. Kinabukasan, sinabi ng butler na umuwi si Wen Chuan para kausapin ang nanay niya. Hindi natatakot si Wen Chuan kaya kumain muna siya bago umuwi at makipagkita sa nanay niya. Ngunit pagpasok niya para makita ang nanay niya, pinilit siyang lumuhod. Tinanong siya ng nanay tungkol sa nangyari sa magkapatid noong nasa Germany pa sila at tungkol sa suhulan. Agad na umamin si Wen Chuan. Sa puntong ito, hindi na alam ng nanay ang gagawin sa kanyang paboritong anak. Pinayuhan niya itong sumuko. Akala niya mahirap pero pumayag agad itong umamin. Samantala, inilagay ni Zhou Shengshen ang lahat ng imbitasyon sa isang kahon. Sinabihan ni Shi si Zhou Shengshen na maligo at pagkatapos ay palihim siyang nagbasa ng mga imbitasyon. Pagkatapos magbasa, bigla siyang naging masaya. Bigla siyang pumasok at niyakap siya at nagkaroon ng mga mapang-akit na kilos na nagtataka kay Zhou Shengshen kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Nang araw na iyon, nagbihis si Shi at umuwi sa pamilya Zhou upang ipagdiwang ang Mid-Autumn Festival kasama ang buong pamilya. Hindi nagtagal at nakarating na silang dalawa para makipagkita sa lahat. Umupo si Jiaren sa tabi ng lola at nakipag-usap sa kanya. Samantala, pumirma si Wen Chuan sa isang kasunduan na pagsisihan ang mga nagawa niya. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa nanay niya na gusto niyang makita ang lola dahil mahal na mahal siya nito noong bata pa siya. Natatakot siyang baka hindi na niya ito makita ulit. Nang marinig iyon, dinala agad ng nanay si Wen Chuan para makita ang lola. Nang makita siyang dumating, umalis si Shi. Nang makita ni Wen Chuan ang kutsilyo sa mesa, kinuha niya ito at itinutok sa liig ni Shi para gawing bihag. Galit niyang sinumbatan si Zhou Shengshen. Dahil umuwi si Zhou Shengshen, nawala sa kanya ang lahat. Ngayon, wala na siyang pakialam sa sinumang sumusubok na kausapin siya. Nang makita ni Zhou Shengshen ang tensyon, sinabi niya kay Shengren na ilabas ang lola at ang lahat. Bago umalis, hiniling ni Wen Chuan kay Tiolin na itali ang mga kamay ni Zhou Shengshen. Pagkatapos ay maingat niyang sinuri ang pagkakatali sa kamay ni Zhou Shengshen at tinitiyak na nakakandado ng maayos ang pinto bago siya nakumbinsi. Sinabi ni Wen Chuan kay Zhou Shengshen na lumapit. Pagkatapos, sinipa niya sa tiyan si Zhou Shengshen na labis niyang ikinasakit. Sa totoo lang,
hindi mahigpit ang pagkakatali ni Tiolin kay Zhao Shengshen. Kaya sa susunod na pagkakataon, madali niyang nakalas ang pagkakatali at napatalsik ang kutsilyo sa kamay ni Wen Chuan. Ngunit sa huli, tinamaan pa rin siya ni Wen Chuan ng florera sa ulo at sinuntok ng paulit-ulit. Nagtatakang tumayo si Shi nang makita niyang lumapit si Wen Chuan kay Zhao Shengshen na may dalang kutsilyo. Hindi niya inalintana ang kanyang buhay at sabay silang nahulog ni Wen Chuan sa unang palapak. Pagkatapos, dinala siya at si Zhao Shengshen sa ospital para magpagamot. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Zhao Shengshen. Pagkagising niya, agad niyang tinanong si Tiolin kung nasaan si Shi. Nang marinig niyang hindi pa gising si Shi mula kay Tiolin, nagpumilit siyang tumayo para hanapin siya. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok, nakita ni Zhao Shengshen si Shi na wala pa ring malay sa kama ng ospital. Labis siyang nalungkot at nakalimutan ang sarili niyang mga sugat. Pagkatapos, umuwi sila ni Tiolin sa Ancestral Hall. Pumasok siya at yumukod sa harap ng mga kabaong ng mga ninuno, nagdarasal para sa kaligtasan ni Shi. Pagbalik niya sa ospital, nakita niya ang pamilya ni Shi na bumibisita. Gaya ng inaasahan, sinisi agad siya sa nangyari kay Shi. Sinabi ng tatay ni Shi na dadalhin nila si Shi sa Shanghai para magpagaling. Nang marinig iyon, agad na pumunta si Zhao Shengshen sa nurse at hiniling na asikasuhin ang discharge papers ni Shi. Kinabukasan ng umaga, inayos niya ang kanyang mga bagahe at mag-isang pumunta sa Shanghai. Pagpasok niya sa bahay nilang mag-asawa, patuloy na lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala nilang dalawa. Nagpunta siya sa kwarto at humiga. Naalala niya noong naghanda si Shi ng sorpresa para sa kanya o noong nagbitiw siya ng matatamis na salita sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niyang ang batang kapitbahay ni Shi iyon. Dumating ang bata para ibalik ang alaga kay Zhao Shengshen. Nang tanungin niya kung nasaan si Shi, sinabi lang ni Zhao Shengshen na nagtatrabaho siya kaya wala siya sa bahay. Kinabukasan, pumunta si Zhao Shengshen sa ospital para bisitahin si Shi. Sa pagkakataong iyon, dumating ang tiyahin ni Shi. Siyempre, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya pinayagang makapasok si Zhao Shengshen. Kaya pinili ni Zhao Shengshen na umupo sa labas upang maramdaman na malapit siya kay Shi. Pagdating ng gabi at nakita niyang hindi pa umaalis si Zhao Shengshen, napilitan ang nanay ni Shi na lumabas at kausapin siya. Sabi niya, kung inalagaan mo ng mabuti si Shi, hindi sana siya magkakaganito, hindi ba? Nagdusa si Zhao Shengshen sa sakit ng salitang iyon. Pagkasabi nito, pumasok na ang nanay. Tanging pagtitiis lang ang nagawa ni Zhao Shengshen at umupo siya. Naawa rin sa kanya ang mga nurse. Pagkatapos, natulog na siya ulit. Umalis lang siya nang mag-umaga na. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang nurse at nagbigay ng pagkain at sinabing may nag-order na nito. Nang marinig iyon, nahulaan ng nanay ni Shi na umalis na si Zhao Shengshen. Pagkatapos ng ilang araw, binisita ni Xiaoyu si Shi. Narinig niya mula sa nanay ni Shi na si Zhao Shengshen ay pumupunta roon araw-araw sa loob ng isang linggo. Mula -7 ng gabi at umaalis lang ng -5 ng umaga. Natutulog sa upuan sa tabi niya gabi-gabi. Pagkatapos, nagpaalam si Xiaoyu at nagbigay ng pagbati sa kalusugan sa mga tiyuhin at tiyahin bago umalis. Nang makita si Zhao Shengshen na gabi-gabi ay ganoon, pumayag na rin ang tatay ni Shi na papasukin siya para bisitahin ang kanyang anak. Tiningnan ni Zhao Shengshen ang kanyang asawa na nakahiga sa kama ng ospital at hindi mailarawan ang sakit na nararamdaman niya. Inilagay niya ang kamay ni Shi sa kanyang pisngi at sinabing palagi siyang nandyan para sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng mga tiyuhin at tiyahin na kailangan na nilang mag-asawa na maghiwalay. Ngunit si Zhao Shengshen ay nanatiling determinado na huwag. Hindi lang siya, pati si Shi rin. Naghanda na si Zhao Shengshen na alagaan si Shi habang buhay. Sabi niya na ayaw ni Shi sa ospital. Kaya kapag stable na ang kalusugan niya, maaari silang kumuha ng espesyalistang doktor para magbigay ng paggamot sa bahay. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para kay Zhao Shengshen na alagaan ang kanyang asawa. Pagkatapos ng maraming araw at gabi ng pag-upo at halos pagkakinis sa mga upuan ng ospital, sa wakas ay nakita na rin ng mga magulang ni Shi ang pagiging tapat ng kanilang manugang. Sa huli, pumayag na silang payagan si Zhao Shengshen na alagaan ang kanilang anak. Ang pagkakaroon lang nito ay sapat na kaligayahan na para kay Zhao Shengshen. Bago siya umuwi para magpahinga at magpalakas, tinitigan ni Zhao Shengshen ang may pagmamahal ang kanyang anghel. Mula nang magkaroon ng pahintulot ng mga biyenan, ang buhay ni Zhao Shengshen ay naging mas masigla. Bawat gabi, pumupunta siya sa ospital upang kausapin ang kanyang asawa. Palagi siyang umaasa na sana ay gumising na ito sa lalong madaling panahon. Ang pagkakataong alagaan ang kanyang minamahal na asawa araw-araw ay kaligayahan ni Zhao Shengshen. Lumipas ang panahon at dinala na rin si Shi sa bahay para mas madali siyang alagaan ni Zhao Shengshen. Habang naglilinis ng bahay, hindi sinasadyang natagpuan ni Zhao Shengshen ang isang aklat na may pamagat na Little Nanchen, Wang maliit na prinsipe ng Nanchen. Sa loob ng aklat ay ang nilalaman ng puso ni Shi na gusto niyang ipadala kay Zhao Shengshen. Gusto niyang basahin ni Zhao Shengshen ang buong aklat bago sila opisyal na maglakad sa altar. Pagkatapos matanggap ang utos mula sa kanyang asawa, araw-araw na binabasa ni Zhao Shengshen ang aklat sa kabila man ng init o ulan. Nang makita ng gwardiya na nakaupo lang siya sa isang lugar, nilapitan niya ito. Ginamit ni Zhao Shengshen ang pagkakataong ito para magtanong kung may riding area ba roon. Pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon mula sa gwardiya, agad na tumawag si Zhao Shengshen kay Tiolin para ihanda ang lahat. Pagkatapos, pumunta si Zhao Shengshen sa restaurant kung saan madalas silang magkasama ni Shi. Ito rin ang unang lugar kung saan sila sabay na kumain. Ngunit hindi pa nagtatagal ang paghawak niya ng chopsticks. Nakatanggap na ng tawag si Zhao Shengshen. Pagkatapos makinig sa tawag, agad siyang tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit si Shi ay wala pa ring senyales na nagigising. Galit na galit si Zhao Shengshen at sinigawan ang doktor. Bakit hindi pa rin gumagalaw ang asawa ko? At naglakas loob kayong sabihin
sabihin sa akin na gising na siya. Kinabukasan, muling sinabi ng nurse kay Zhou Shengshen ang balita na gising na si Shi. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kabutihang palad, nagising na talaga si Shi mula sa kanyang pagkakoma. Nang makita si Shi na gising na, hindi maipaliwanag ni Zhou Shengshen ang kanyang kaligayahan. Sinabi ni Shi na nagkaroon siya ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, si Zhou Shengshen ang kanyang guro at siya ang ika-negatibo 11 na disipulo nito. Araw-araw, masigasig si Shi na sumusunod kay Zhou Shengshen para makapagbasa at makapagsulat. Nakita rin niya ang prinsipe na nag-alok na pakasalan siya, ngunit hindi siya pumayag. Hindi niya kailangan ng pera o kapangyarihan. Kailangan lang niya si Zhou Shengshen. Ngunit sa huli, iniwan pa rin siya nitong nag-iisa. Pagkatapos marinig ito, agad na inalo ni Zhou Shengshen ang kanyang asawa. Paano niya magagawang iwanan ito ng mag-isa? Nang malaman ni Shi na nabasa ni Zhou Shengshen ang liham ng kanyang puso na iniwan niya sa aklat, napaiyak siya ng malakas. Paanong may taong naniniwala sa kanya ng ganito? Nang gabing iyon, personal na nagluto si Zhou Shengshen ng pansit para kay Shi, ngunit gusto niya ng maanghang. Nang marinig ang gusto ng kanyang asawa, hindi pumayag si Zhou Shengshen, kundi umupo rin siya at kumain ng mag-isa habang patuloy na sinasabing masarap ito. Dahil sa matinding gutom, hindi napigilan ni Shi na tikman ang isang kagat. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang araw na bumabagabag ang puting niebe, dinala ni Zhou Shengshen si Shi sa Xi'an upang pag-usapan ang tungkol sa kanilang pag-ibigan. Sa ilalim ng bumabagsak na niebe, mahigpit silang nagyakapan at nagpalitan ng matatamis na salita. Nang gabing iyon, pumasok si Shi at nagmakaawa kay Zhou Shengshen na lutuan siya ng pansit. Ngunit huli na para kumain ng pansit. Sa kabila ng mariing pagtanggi ni Zhou Shengshen, nagpakita pa rin si Shi ng kaawa-awang mukha at nagmakaawa. Wala siyang nagawa kundi magluto ng pansit para sa kanyang asawa. Sa kusinang puno ng paglalambingan, niyakap ni Shi sa liig si Zhou Shengshen at tinanong ang dahilan kung bakit ayaw niyang magkaanak. Ang dahilan ni Zhou Shengshen ay napakasimple, ngunit nakakaantig din ayaw niyang makita si Shi na pumasok ulit sa ospital, ang lugar na pinakaayaw niya. Bukod pa rito, sabi ng matatanda, ang pinto ng panganganak ay pinto rin ng kamatayan. Naawa sila kay Zhou Shengshen na mag-isa lang. Gusto ni Shi na magkaanak para may maasahan siyang mag-aalaga kay Zhou Shengshen. Bukod pa rito, gagawing mas masigla ng mga bata ang kanilang buhay. Pagkasabi nito, hinila ni Shi si Zhou Shengshen papasok sa kwarto upang gumawa ng sanggol. Kinabukasan, paggising, nakita ni Shi si Zhou Shengshen na nag-aaral ng mga kurso sa pagiging ama. Nang makita niya iyon, napagtanto niya na handa na itong salubungin ang isang munting buhay. Isang magandang araw, inimbitahan ni Shi si Xiaoyu at Milin sa bahay ni Zhou Shengshen para maglaro. Samantala, gusto niya ring tingnan kung hanggang saan na ang paghahanda para sa kasal. Pagkatapos ipakita ang bahay sa dalawang kaibigan, sinubukan ni Shi ang kanyang damit pangkasal. Sinubukan niya ang bawat damit habang pinagmamasdan siya ni Zhou Shengshen. Nang gabing iyon, sinubukan ni Meixing ang lahat ng paraan upang makita ni Zhou Shengshen ang kanyang minamahal na asawa. Ngunit masyadong malakas ang depensa ng kalaban, kaya pareho silang walang magawa. Wala silang pagpipilian kundi sumuko. Naghintay si Shi hanggang sa matindi na ang pagkalasing ng dalawang kaibigan at pagkatapos ay bumangon at nag-text kay Zhou Shengshen. Sa tahimik na gabi, palihim silang nagkita. Binuhat ni Zhou Shengshen si Shi papunta sa silid aklatan. Gusto niyang ipakita sa kanya ang pader na puno ng sulat na tinapos niya para sa kanya. Ang sandaling ito ay nagpadama kay Shi na napakaswerte niya na may Zhou Shengshen siya. Kinabukasan ng umaga, naganap ang seremonya ng kasal ni Zhou Shengshen at Shi ayon sa plano. Masayang kumain at nagdiwang ang lahat upang batiin ang bagong kasal. Nang gabing iyon, ginamit ni Li Anhe at Lin Fei ang lahat ng kanilang lakas sa pagbabantay sa pinto upang walang sinuman ang makagambala sa kanilang silid tahanan. Sa loob, dahan-dahang tinanggal ni Zhou Shengshen ang belo ng kasal ni Shi. Sabay silang uminom ng nuptial wine at nagpalitan ng matatamis na salita ng pag-ibig. Ngayong gabi, gusto ni Shi na bigyan si Zhou Shengshen ng isang napakalaking regalo. Buntis si Shi. Iyon marahil ang pinakamalaking regalong maibibigay niya. Sana, sa mga susunod na araw, sila ay mamuhay ng masaya at magkakasundo tulad ng dati. O sige, dito na nagtatapos ang pelikula. Maaari ba kayong mag-subscribe sa channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami? Salamat sa inyong panonood sa aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.